Anong ginagawa mo? Baik Xiaoxi, malakas ang loob mo, mabilis ka nang naka-move on ha. Nakita kita kagabi, sa club. Ikaw yun, tama. Ano na, mas gusto mo pa bang maging kabit ni Bai Junheng kaysa kay Imres Han? Iyon na ba yun? Anong pinagsasabi mo? Kilala ba kita? Sino ka ba talaga? Baik Xiaoxi, ano na naman ang laro mo? Magsalita ka ng malakas para makita ng lahat. Kung paano tayo nag-uusap dito, sa tingin mo ba si Bai Junheng titanggapin ka, ang iyong mahal, na nakikipaglandi sa ibang lalaki? Ano ba ang ginagawa ninyo? Nabaliw ka na ba? Nakakadiri. Huwag kang umalis. Ano bang problema mo? Xiaoxi, bakit ka ba ganyan kabastos? Nakapag-divorce ka na kay Xing Shen at nasa kama na ni Bai Junheng. Bakit sinusubukan mo pa ring agawin si Xing Shen sa akin? Kilala mo siya. Kaya naman pala, isang pares ng mga baliw. Huwag kang umalis. Ito ang lugar ng pamilyang Bai. Kahit nawawala ka sa sarili, gawin mo sa tamang lugar. Kung maglakas loob ka na pigilan ako ulit, isasampal ko sa'yo ulit. Hindi ka naniniwala? Subukan mo. Bai Xiaoxi, ano ang ipinagmamalaki mo? Isa ka lang na itinapon ni Bai Junheng. Hintayin mo na tapos na siya sa'yo, hindi ka na niya gusto. Isa ka lang niya, itinatapon na alaga. At pagkatapos, makikihusap ka sa akin habang nakaluhod. Talaga ba? Kuya, dinesmaya ako ng dalawang baliw na ito at hinalikan pa ako. Nakakadiri. Han Xingchen, paano mo nagawang gumawa ng eksena? Sa teritoryo ng Bai, nagsusubok ka bang makipag-away? Sa pamilyang Bai? Hindi ko inaasahan na ang dakila at makapangyarihan na batang Panginoon ng pamilyang Bai, si Bai Junheng, ay naligaw ng landas dahil sa isang babae. Alam mo ba kahit ang nakaraan ng babaeng kasama mo? Ano man ang kanyang nakaraan, bahagi pa rin siya ng pamilyang Bai. Huwag kang mag-abala, Jihan, mga gwardya. Bai Junheng, talagang susuntukin mo ako. Kalma lang, Han. Ang mga tao ko ay hindi basta-basta pwedeng apihin ng iba ng walang dahilan. Kung hahayaan natin ang salari na makaalpas, paano pa mapapanatili ng pamilyang ang aming dignidad? Sampilan siya. Sino ang maglalakas loob na saktan ako? Ako ang magiging Mrs. Han. Uy, hindi mo yan pwedeng gawin. Xing Shen, tulungan mo ako. Dakpin sila. Tama na, Bai Junheng. Wala kang respeto sa amin ng mga Han, di ba? Hindi ko sinaktan kahit sino. Ngunit ito pa rin sa teritoryo ng Bai. Han, mas mabuti pa na huwag kang gagawa ng padalos-talos. Kalimutan na lang kuya, hindi ito sulit sa oras natin. Para sa mga walang kwenta, tara na. Xing Shen, masakit ang mukha ko. Bakit hindi mo ako tinulungan kanina? Sinabi ko na sa'yo na huwag kang gagawa ng gulo. Mga walang kwenta, ha? Baik Xiaoxi, hindi mo pwedeng magkunwaring hindi mo ako kilala para burahin ang ating nakaraan. Han Xingchen, anong meron? Sa pagitan namin, may nangyari siguro sa aming dalawa dahil ang mga Bai at Han ay may koneksyon sa negosyo at dahil itinatago ito ng mga kapatid ko sa akin. Alamin ko na lang mag-isa. Ano? Magiging intern ng tagapagmana sa kumpanya. Ibigay ang utos ko, alagaan siyang mabuti. Narito na ang tagapagmana, maghanda na kayo. Paano nila ako nakilala? Siguro gawa ito ng nakatatandang kapatid. Kung gayon, paano ko maitatago ang aking pagkatao at mag-imbestiga ng tahimik? Sino ang taga-probinsya? Talaga naman. Sino sa kanila ang tagapagmana? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikilala ang tagapagmana? Nasaan ang bagong damit? Nako, Miss Tagapagmana, nandito ka na rin sa wakas. Sino ang mag-aakala na mananamit ka ng simple ngayon at mapagkamalan ka pa talaga ng iba? Bakit hindi? Sumakay na lang. Mas mapapadali nito ang pag-imbestiga sa mga nangyari bago ako nawala ng alaala. Mga hanggal, napagkamalan pa talaga ako bilang tagapagmana ng pamilyang Bai. Kung gayon, sasakay na lang ako at makakakuha ng promosyon at dagdag sahod. Baka nga, makapag-asawa pa ako ng mayaman. Manager, nag-i-intern ako rito para makakuha ng karanasan, hindi para mapansin. Nakuha. Miss, masipag ka talaga. Nagsisimula sa pinakamababa, nakakabilib. Hello, manager. Bagong intern po ako sa kumpanya. Ito ang aking. Halika na. Bilasan mo. Wow, Miss, pumasok ka na. Bilasan mo. Sige, manager. Gusto mo ng paboritismo, ha? Gusto kong makita ko. Napapabayaan mo ang iyong mga tungkulin dahil sa iyong mga paborito. Ma'am, pasok. Dito. Umupo ka rito. Inihanda na ang iyong upuan. Ma'am, ang upuan ito ay may magandang tanawin para madali kang makapangasiwa ng trabaho. Ang mga bulaklak na ito ay espesyal na inihanda para sa'yo. Kumusta? Hoy, ikaw, ang baguhan. Bilasan mo at magbuhos ka ng kape para kay Miss. Magpakita ka ng inisyatibo, di ba? Manager, ang pangalan ko ay Baik Xiaoxi, hindi Hoy.
Gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ma'am, pupunta na ako para sa aking mga tungkulin. Ma'am, iyang haute couture ba ang suot? Mukhang kahanga-hanga. Siya ang anak ng isang mayamang pamilya. Kaya hindi ito mahalaga sa kanya. Hoy, ikaw na taga-bukid. Sabi ko sa iyo, magbuhos ka ng kape. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang utos ni Miss? Interns tayong lahat dito. Bakit ko siya pakikinggan? Siya ang mayaman na tagapagmana. Isang karangalan para sa iyo, na kumuha ng kape para sa kanya. Kung isang karangalan, bakit hindi ikaw ang gumawa? Ikaw, nako, ang pananamit mo na parang taga-bukid ay isa lang at hindi ka pa marunong makarinig ng maayos. Bingi ka ba o ano? O kailangan ko bang? Ulit-ulitin, mabaho kang taga-bukid. Anong problema mo? Anong ginagawa mo? Ikaw ay isang mayaman na tagapagmana, hindi ba? Pero mukhang hindi pa ako nakakita ng tagapagmana na nagsusuot ng peke. Talaga bang mula ka sa pamilyang Bai? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga? Pero ang etiketa sa damit ay ganap na mali. Ang tahi ay pilipit din. Ito ay haute couture. Nagsasabi ka ng kalokohan. Ikaw na taga-bukid. Ano ang alam mo? Umalis ka. Ang kasuotan kanina. Ang tahi ay pilipit lahat. Ano ang alam mo tungkol dyan? Iyan ay gawa ng kamay ng mga Italian artisan. Ang mga mayayaman ay nagsusuot ng ganito. Bukod pa riyan, sabi ni Manager Wang, siya ang tagapagmana. Paano magiging mali? Mula ngayon, paghahain ng tsaa at pagbubuhos ng tubig. Ang karangalang ito ay sa inyo na. Mas mabuting iwan na lang sa inyong dalawa. Ikaw. Ikaw na walang kwentang taga-bukid. Nakalakasan mo pa akong mapahiya sa publiko ng ganyan. Maghintay ka lang, tuturuan kita ng leksyon. Hoy, bago ka. Kunin mo itong mga files. Papunta sa opisina ng Hansheng Group. Lahat ng ito. Ako lang ba ang gagawa nito? O ano? Pakinggan mo ito. Ito ay mahalaga para sa ating kumpanya na kooperasyon sa Hansheng Group. Dapat ito ay nasa opisina ni Mr. Han. Sa pagtatapos ng araw na ito, kung hindi, huwag ka nang pumasok bukas. Hindi ko inasahan na magkaroon ng pagkakataon na makalapit kay Han Xingshen na darating agad. Anong perpektong pagkakataon para malaman ang nakaraan ko bago ako nawala ng alaala. Sige, manager. Ano ang gusto mo? Bigyan mo ako ng e-drive. Ang bigat ng mga files na ito. Bigyan mo ako ng electronic version. I-print ko na lang pagdating ko doon. Hindi. Manager Wang, sinasabi mo na ang mga critical na files na ito ay walang electronic version. Maaaring mga hulugan ito ng legal na problema. Umalis ka. Ma'am, makakaasa ka. Pangako, hindi siya. Makikita si Mr. Han ngayon. Pagbalik niya, na parang talunan. Pwede mo na siyang tanggalin. Kinakalaban mo ako, ha? Naghahanap ka ng Mr. Han, hindi ba yan si Madam? Siguro nandito siya para makita ka. Noong huling beses sa base, nagkunwari siyang hindi niya ako kilala. Nagpapasuyo ha. Tingnan natin kung paano niya ito ipapaliwanag ngayon. Brother. Second brother, anong ginagawa mo rito? Mukhang hindi po. Nandito si Madam para sa inyo. Tumahimik ka. Bumalik ka sa trabaho. Nawawala ka ng ilang araw. Bakit ka nandito sa Hansheng Group? Nagsisimula ka na bang maalala ang nakaraan? Hindi talaga. Isa lang akong intern sa kumpanya ngayon. Kung interesado ka sa negosyo ng pamilya, pwede kang magsimula bilang general manager. Bakit ka pa magiging intern? At gagawa ng mga utos ng ganito? Gusto ko lang. Subukan ang sarili ko. Second brother, pakiusap, hayaan mo na lang. Sige. Hihintayin kita sa kotse. Ihahatid na kita pabalik sa kumpanya mamaya. Han Xingshen. Baik Xiaoxi, medyo matapang ka na ngayon. Mali pala ang pagtingin ko sa'yo. Hindi sapat ang pakikipag-date kay Bai Junheng. Ngayon naman ay lantaran kang nakikipagyakapan at nag-aakapan kay Bai Jinqian. Ano, isang lalaki, hindi na sapat para sa'yo ngayon. Han Xingshen, anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano mo nagawang sampalin ako? Ikaw ang nauna na nakikipaglandian sa ibang lalaki. Baliw ka ba? Sino ka ba sa akin? Kahit pa mayroon akong 10 o 20 lalaki, wala kang pakialam. Nagsasabi ka na hindi ka nandito para makita ako. Baik Xiaoxi, nagpapasuyo ka ba? Nakakabagot na. Ito ang mga dokumento para sa proyekto ng kooperasyon. Sa pagitan ng pamilyang Bai at Han, linawin ko ulit, hindi kita kilala. Hindi mo ako kilala. Baik Xiaoxi, ako ang asawa mo. Talaga ba? Hindi ako bulag. Baik Xiaoxi.
Xing Shen, anong nangyayari dito? Kayo bang dalawa? With Han, sa halip na pag-usapan ang pribado kong dapat mo munang unahin ang pagpapakalma sa girlfriend. Xing Shen, miss na miss kita. Sa totoo lang, Junmith Han, sa ganitong kahinang kakayahan sa paghalik, hindi mo dapat sinusubukan na maglaro sa dalawa. Baik Xiaoxi. Xing Shen, may bago siyang sugar daddy, at nilalapitan ka pa rin niya. Huwag mo nang problemahin ang pagpunta sa opisina. Buntis ka, hindi ito maginhawa para sa'yo, at madaling mapagkamalan ng iba. Xing Shen, nag-aalala lang ako para sa iyo. Punta ka sa opisina at maghintay. Ihahatid na kita mamaya. Bai Xiaoxi, naghahanap ka ng gulo. Second brother. Master Han, malapit na magsimula ang meeting. Isang segundo lang, hinalikan mo ako sa elevator. At pagkatapos, sumasakay ka sa kotse ng ibang lalaki. Baik Xiaoxi. Talagang sobra ka na. Assistant Lai, Opo, ano ang kailangan ni Master Han? ang proyekto ng Baijin Group. Ako mismo ang dadalo. Ayusin mo ang schedule para sa hapon, kasama ang Baijin Group. Opo. Master Han, ang tissue mo, itatapon ko na ba para sa'yo? Bakit itatago ang maruming tissue? Master Han, kala ko may OCD ka. Ano nang ginagawa nyo? Naglilinis kami. Siyempre, bulag ka ba o ano? Naglilinis, ha? Sige, tulungan ko kayo. Linisin ang mga negatibong enerhiya sa inyo. Bastos ka. Paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Anong kaguluhan to? Ma'am, okay ka lang ba? Sino ang gumawa nito? Manager Wang, inuutusan kita. Napaalisin mo siya ngayon din. Paalisin mo siya. Siya ang unang nagbuhos ng tubig sa akin, kaya gumanti lang ako. Sino ka para paalisin ako? Sino ka para ikumpara ako kay Miss? Oo nga pala, na-deliver mo ba ang mga files kay Mr. Han? Kung hindi mo na i-deliver, tanggal ka na ngayon. Tingnan mo siya. Malamang hindi pa nga nakilala si Mr. Han. Lalo na ang mag-deliver ng files. Hoy, ikaw, lumuhod ka at humingi ng paumanhin sa akin ngayon di. Baka isaalang-alang ko pa na hindi ka panagutin sa mga pagkalugi mo sa kumpanya. Batay saan? Alam mo ba? Sino ang nagsabing hindi siya nag-deliver? Han Xingshen. Sino? Mr. Han. Kaya, sila ba ang mga taong nananakit sa'yo? Nasaan na ang tapang mo nung tinamaan mo? Mr. Han? Anong ginagawa mo rito? Si Mr. Bai ay wala ka makailan. Talaga lang. Kahit pa nandito si Bei Junheng, hindi mo siguro magagawang halatang-halata na pag-api-api ang kasamahan na responsable para sa isang mahalagang proyekto. Mr. Han, nagkakamali ka. Si Bai Xiaoxi ay isa lamang, bagong intern na kagagaling lang. Mula ngayon, hindi na siya ordinaryong intern. Ipinag-utos ko na lahat ng kooperasyon sa pagitan ng Baijin Group at ng Hansheng Group ay ganap na pamamahalaan ni Baik Xiaoxi. Han Xingshen. Hintay. Saan mo ako dadalhin? Master Han, ito ay ayon sa iyong mga utos. Bumili ako ng mga damit na ito para kay Madam. Nakasaya ng basang damit. Hindi ka ba natatakot magkasakit? Madam, Hindi ba ito? Ang Madam Han. Nagkamali ako. Dapat pala, ang babaeng pinabayaan ng mga Han. totoo kaya ang sinabi niya? Han Xingshen. Dati tayong mag-asawa. Akin ka, ex-husband. Baik Xiaoxi, ang sarili mong kamay ang pumirma sa kasunduan sa diborsyo. May amnesia ka na ba talaga? Xiaoxi, Xing Shen. Xing Shen. Kamakailan, nararamdaman ko ang pagkikang ng sanggol. Maaari mo ba akong samahan sa prenatal check-up bukas? Mukhang malapit ng mga anak ang mag-asawa. Congratulations. May kailangan akong gawin. Mauuna na ako. Baik Xiaoxi, Xing Shen. Han. Basura ka. May anak ka na tapos pilit mo pa akong hahalikan. Saksakin kita hanggang mamatay. Sino ang nagpapagalit? Sa ating prinsesita, ang target ay naging parang malaking tinik. Kuya Tatlo, bumalik ka na. Sige. Huwag ka nang malungkot. Pupunta tayo sa paglilibang kasama si Kuya Tatlo. Ngayong gabi, hayaan ang ating prinsesita na magsaya. Kahit anong gusto mong gawin. Master Han, gigil na gigil si Madam sa'yo. Talagang hindi siya makikipagrelasyon sa... hindi isa, kundi tatlo, nagsasabit siya. Sa 4 na lalaki ng sabay. Bilis, bilis. Huwag niyo patagilan si Binibining Bay. Yung nasa likod, bilasan mo, bilasan mo.
Hayaan mo siyang umalis. Ginoong Han, ang galing ng pagkakataon. May kailangan ka ba? Saan mo siya dadalhin? Sa bahay. Nagsasama na kayo ngayon? Sa ganitong pananaw, hindi mali iyon. Bai Xiaoxi. Alam mo ba, ang relasyon niya kay Bai Junheng, Bai Jingqian. Ang pakikipamuhay sa isang babaeng ganito. Alam ko. Ngunit ang relasyon namin ay pareho lang. Sa tingin ko, walang pagkakaiba. Ginoong Han, kung may oras ka para mag-alala tungkol sa amin, mas mabuti pang ayusin mo ang gulo na iniwan mo. Bai Xiaoxi. Nang ahas ka pa, maging napaka-arogante. Nalalaman na sangkot ka pala sa pareho, Ginoong Han at Ginoong Bai. Maghintay ka lang at makikita. Ilalantad ko ang iyong tunay na mukha. Binibini. Gusto niyo po ba ng kape? Pabilihin mo ang intern. Na bumili. Ang mga kamay niya ay kung sino-sinong tao na ang nahawakan. Kahit pa gusto niyang bumili, marumi pa rin para sa akin. Si Ginoong Lin mula sa Yuan Wei Company ay gustong makipagtulungan sa bagong proyekto sa atin. Sino sa inyo ang kakausap sa kanya? Manager. Ang Ginoong Lin na iyon ay kilala sa pagiging malabag, lalo na sa panliligalig sa mga empleyadong babae. Hindi ako pupunta. Oo, noong huli akong nag-abot ng tsaa sa kanya, sinubukan niya pa akong hawakan. Manager. Sa tingin ko si Bai Xiaoxi ay magaling humawak ng mga tulad. Ang kanyang tolerance sa alak ay kahanga-hanga. Bakit hindi siya ang humawak nitong proyekto? Sige. Ibibigay ko sa kanya ang mga dokumento mamaya. Manager Wang, ay naitalaga ang proyekto mula sa Yuan Wei Company sa iyo, gaya ng dati. Kapag natapos mo ang proyektong ito, makonfirm ka para sa permanenteng trabaho. Maagang kumpirmasyon. Napakabihirang pagkakataon. Kailan kaya ang turn ko? Sino ang nakakaalam kung makukuha mo ang deal? Ang hapunan ngayong gabi kasama si Ginoong Lin. Mas mabuti pang i-enjoy mo na. Ginoong Lin, Ito ba si Bai Xiaoxi? Umupo ka rito. Ginoong Lin. Ito ang kontrata para sa proyekto. Maaaring maghintay ang kontrata. Walang pagmamadali. Heto. Uminom ka, Sarah. Dahan-dahan tayong mag-usap. Hindi tayo tatanggihan ni Binibini nitong maliit na pabor, di ba? Xiaobai. Mabango ka ngayong araw. Ah. Ikaw, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Paano mo nagawang hawakan ang lalaki ko? Hindi ka karapat dapat na pulutin ang sapatos niya. Linisin ang lugar. Sa Jinshi, sisiguraduhin kong mawawala siya. Opo. Huwag kang mag-alala, malapit na ang doktor na tinawag ko. Bai Xiaoxi. Hindi pa huli para iwasan ang pagsisisi. Iyan lang ba ang kaya mo? Gusto ko ng ibang tao ngayon. Gusto mong malaman? Subukan mo ako. Gising ka na? Salamat. Sa nangyari kagabi. Makakapagsabi ka pa ng salamat. Akala ko masungit ka lang. Sabihin mo ang presyo. Ano? Kunin mo. Bai Xiaoxi. Sa tingin mo ba binibenta? Ang galing ni Ginoong Han. Ay mas mababa pa sa isang lalaking escort. Mahusay. Bai Xiaoxi. Diyos ko. Nakipagtalik pala ako kay Han Xingshen. Hindi.
May anak na siya. Hindi siya karapat-dapat sa akin. Array. Hindi pa nga napalitan ang mga damit. Ang ibig kong sabihin. May kasama siguro si Ginoong Lin buong gabi. Napakawalang hiya. Baixingsin. Ikaw ba ang kumunkuno kasama si Lee para lasonin ako? Tapos ano kung ginawa ko? Sumang-ayon ng Yuan Wei na makipagtulungan kaninang umaga. Nagtatangka ka bang sabihin na hindi mo nakuha ang proyektong ito sa pamamagitan ng pakikipagtalik kay Ginoong Lin sa loob ng isang gabi? Ikaw. Nang ahas ka na suntukin ako, basura ka. Ako si Binibini ng pamilyang Bai. Kung magtatangka kang year-okan ako, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Manager Wang, nasaan siya? Tanggalin mo siya ngayon. Bai Xiaoxi. Talagang may tapang ka. Nang ahas ka pang suntukin ng Binibini. Tanggal ka na ngayon. Lumayas ka na. Tignan natin kung sino ang maglalakas loob. Nabawi ko na ang Yuan Hui Company. Binabawasan ko ng 3% ang kita ng proyektong ito. Ang kondisyon ay na dapat si Bai Xiaoxi ang mangangasiwa nito. Ginoong Han, dahil sinabi mo, tapos na. Lahat ay ayos na. Binibining Bai. Manager Wang, ito ang Baijin Group. Negosyo ito ng pamilya ko. Paano ka papanig sa dayuhan para suportahan ang hamak na babae? Kung hindi, tatawagin ko si Ginoong. Ano? Tatawagin si Ginoong Bai. Hindi ba ako mabubuko kung gayon? Nalulugod ka bang guluhin ang kapatid ko para sa napakaliit na bagay? Bai Xiaoxi, dahil sa respeto ko kay Ginoong Han, maaari akong hindi kita paalisin. Ngunit, kailangan mong lumuhad at humingi ng tawad sa akin at magmakaawa para sa kapatawaran ko. Binibining Bai, huwag mo na itong pilitin pa. Paninirang puri sa iba, pang-aapi sa mga nasasakupan. Ganito ba ang itinuro ng kapatid mo, sayo, o ang pagpapalaki ba ng pamilyang Bai? Na nakakahiya. Ikaw, ang gwapo talaga ni Ginoong Han, di ba? Talagang siya na ang perpektong boyfriend. Bai Zinzin, lagi ka na lang pasaway dahil sa estado mo bilang tagapagmana ng Bai family. Hindi ko inaasahan na matatalo ka kay Ginoong Han. Kayo lahat. Sige nga. Bai Xiaoxi. Para saan ang pagpapanggap mo dahil ipinagtatanggol ka ni Ginoong Han ng ganito dahil alam mong kung paano mangakit ng lalaki. Ginoong Han, hindi mo ba alam kung gaano katuso si Bai Xiaoxi? Hindi lang siya sa iyo. Ikaw, mag-ingat ka baka maloko ka. Hindi mo man lang namamalayan. Binibining Bai, ingatan mo ang iyong mga salita. Baixingsin. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nagsasalita ako ng kalokohan. Bai Xiaoxi, nangangahas ka bang sabihing hindi mo inakit ang aking kapatid? Baixingsin. Ano ang nangyayari sa iyo? Mayroon akong ebidensya para patunayan iyan. Si Bai Xiaoxi ay isang karumal-dumal na babae na gagawin ang lahat para sa mga lalaki. Heto, tingnan mo. Bai Xiaoxi. Lumabas ka ng club ng hating gabi, kasama si Han Xingshen at ang aking kapatid. Wala ka bang kahihiyan? Isa ka lamang babae na umaakyat sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa mga lalaki. Ano pa ang dapat ipagmalaki? Ikaw at si Ginoong Lin, ang aking kapatid, at si Han Xingshen. Lahat kayo ay may relasyon, di ba? Alam ko na, ang isang baguhan na intern na tulad mo ay nakakakuha ng sunod-sunod na proyekto. Lahat ay dahil sa mga ganitong transaksyon. Diyos ko, nagpapanggap na inosente, pero sa katunayan ay napakarumi. Baka mayroon ka pang mga STD. Humingi ka ng tawad ngayon. Para saan? Sabi ko, humingi ka ng tawad kay Xiaoxi. Sa paniniktik, paninirang puri. Huwag mong isipin na dahil malakas ang pamilyang Bai, ako ay tako na harapin ka. Hindi ko lang alam kung paano ang iyong kapatid ay tuturuan ka kung malalaman niya ang ginawa mo kay Xiaoxi. Nangangahas kang bantaan ako gamit ang aking kapatid. Huwag mong isipin na takot ako sa iyo. Kung hindi ka maniwala, subukan mo. Han Xingshen, ang aking mga usapin. Kaya kong ayusin ang mga ito ng mag-isa. Baixingsin, hindi ba't palagi mong kinikilala ang iyong sarili? Bilang batang dalaga ng pamilyang Bai, nangangahas ka ba na harapin si Ginoong Bai? At saka, sabi mo ay inakit ko ang mga lalaki. Tingnan mo ito. Nangangahas kang manmanan ako. Sin, dito. Array. Array. Bakit ka nandito? Hindi ko ba sinabi sa iyo na huwag kang pumunta rito? Ipadala mo na lang ang pera sa akin ng direkta. Nag-aalala ako para sa'yo. Sin. Sa wakas ay napapayag ko ang batang Panginoon. Napayagan kang mag-intern sa kumpanya. Bakit kailangan mo ng ganoong kalaking pera? Hindi ba yan ang driver ng aming pamilya? Ano ang ginagawa niya kay Baixingsin? Bakit mo pinapakialaman? Anong pakialam mo? Sinabi ko na sa iyo, hindi mo maiintindihan. Sige na, tumigil ka sa kahibangan. Bilisan mo at ipadala ang pera sa akin. Dali.
Iyan ang driver ng aming pamilya. Ang driver ng iyong pamilya, magbibigay sa iyo ng pera. Hindi ba siya ang batang dalaga ng pamilyang Bay? Posible kaya na nagpapanggap siya. Sige. O sige, sige. Hoy, Binibini. Bumalik na si Ginoong Bay mula sa kanyang business trip. Ano? Bumalik na si Ginoong Bay. Oo. Medyo hindi ako komportable. Manager, babalik na muna ako. Hoy, Baiksinsin, talaga bang iniisip ang tungkol sa pagpapadala sa akin sa hapunan ni Ginoong Lee ay basta na lang makakalusot? Hayaan mong sabihin ko sa ang nananakit sa iba ay magbabayad sa huli. Bay Xiaoxi, ito ay gawa mo rin. Kung hindi dahil sa patuloy mong pag-atake sa akin at pagpapahiya sa akin, magbabalak ba ako laban sa iyo? Pati ako'y minanmanan mo at ginamit mo ang mga litrato ko at ng aking ama para ipahamak ako. Ikaw, Ang iyong ama. Sa aking pagkakaala, si Ginoong Bai ay pumanaw na. Matagal na. Hindi ba't ikaw ang nagsasabi na ikaw ang batang dalaga ng pamilyang Bai? Hindi mo ba alam ito? At saka, ano ang relasyon sa pagitan mo at ng lalaking nagbibigay sa iyo ng pera? Siya ang driver ng pamilyang Bai. Baiksinsin, hindi ka pa rin nagsasabi ng paano mo nalaman? Kung sino ka talaga? Ano, si Baiksinsin ay hindi anak ng pamilya. Hindi mahalaga kung sino ako. Baiksinsin, ginagaya mo ang iba, nananakit at naninirang puri sa mga kasamahan sa trabaho, at hindi ka man lamang karapat-dapat na manatili sa Beijing Group. Anong klaseng tao ka? Isa ka lamang, isang skandalistang kerida. Kung gusto mong umalis ako, sino ka para sabihin iyan? Ibubunyag ko ang iyong pakikipagrelasyon kay Bai Jili. Sino ang nagmamalasakit kung siya ay isang sikat na mga awit o isang nangungunang idolo? Isa ka lamang, isang pares ng mga mangangalo niya. Wala sa inyo ang mabuti. Ingatan mo ang iyong bibig. Huwag mong babastusin ang aking kapatid. Hahaha, ang iyong kapatid. Ano tungkol sa kanya? Ang iyong pagiging kerida ay nabunyag na, kaya nagpapanggap ka na bang anak ni Bai ngayon? Tignan mo ang iyong kawawang itsura. Sino ka? Para punahin ako. talagang may karapatan siya. Ginoong Bai. Ikaw ay naninirang puri at nagpapakalat ng chismis tungkol sa aking kapatid. Hanggat gusto niya, ang buong Beijing Group ay kanya. Sinasabi mo na wala siyang karapatan na sabihin yan. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang para kausapin siya ng ganito? Bai Xiaoxi. Talaga nga pala, ikaw ang anak ni Bai. Kuya, sa wakas, bumalik ka rin. Kung hindi ako babalik, sino ang makakaalam kung gaano ka aming pagdurusa ang mararanasan ng aming pamilya na batang dalaga? Imposible. Paano magiging si Bai Xiaoxi, ang anak ni Bai? Malinaw na isa lamang siyang intern. Baiksinsin. Ginagaya mo ang aking pagkatao at paulit-ulit mo akong binibintangan. Hindi kita pinansin dahil gusto kong gamitin ito upang ilantad ang mga empleyado sa kumpanya na mga pabayala. Talaga bang iniisip mong takot ako sa... Binibini, nagkamali ako. Nawala ako sa katinoan sandali. Paano ko yun nasabi? Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako, mangyari. Ang aking ama ay nagtatrabaho bilang driver para sa pamilyang Bai ng mahigit 10 taon. Kahit hindi siya gaanong nagtagumpay dahil sa kanyang pasasalamat, pakiusap. Talaga ba? Kung gayon noong binalak mo akong ipahamak at si Ginoong Lee at nagpakalat ng chismis tungkol sa akin at sa aking kapatid, naisip mo bang mapunta ka sa ganito? Paalisin ang taong ito sa Beijing Group. Huwag mo siyang tanggapin. Hindi. Ginoong Bai, kung mapatalsik ako sa Beijing Group, mabablacklist ako sa industriya. Ginoong Bai, binibini. Tulungan mo ako. May tao ba? Paano mo magagawa? Binibini, pakiusap, huwag, binibini, Ginoong Bai. Manager Wang. Ginoong Bai, pinagbilin ko sa iyo na alagaan ang aking kapatid, at ganito mo siya inaalagaan. Paano mo ginagawa ang mga bagay-bagay? Binibini. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Lahat ay isang hindi pagkakaunawaan. Nalinlang ako ni Bai Xinxin. Hindi ko alam. Kagagaling ko lang na napagtanto kung gaano karaming problema ang naidulot ko sa iyo. Maaari mo bang mapatawad ako? Huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa akin. Hindi ito possible. Ang mga empleyado na tulad na sanay lang manips ay hindi karapat-dapat na manatili sa Beijing Group kung hindi dahil kay Han. Ang plano ko sana ay kinuha ni Baiksinsin. Ang pagpapanatili ng tulad mo sa kumpanya ay magiging kapahamakan lamang. Narinig mo ba ang sinabi ni Miss? Pumunta sa Finance Department at kunin ang sahod mo ngayong buwan. Maghanda para sa handover at maaari ka nang umalis. Lahat. Gusto kong ipahayag. Mula ngayon, si Bai Xiaoxi, opisyal na kukuha bilang CEO ng Beijing Group. Mga binibini at ginoo, malugod natin siyang tanggapin. Maligayang pagdating, manager. Kumusta, manager? Alam ko na si Bai Xinxin sa kanyang pag-uugali ay hindi tulad ng anak ng mayamang babae. Tama, hindi siya tulad ng ating miss, nakakalamang sa kakayahan, marangal sa ugali.
Baik Xiaoxi, ano ba talaga ang nangyari? Sa lahat ng ito, bakit bigla kang nawala ng alaala? Paano ka naging anak ng pamilya? Miss, ilang bagay ang itinatago mo sa akin. Han, Xing Shen. Engan, Xiaoxi, huwag kang pumunta. Bai Xiaoxi. Ikaw na naman pala. Hindi ko inaasahan na si Han Xing Shen ay iniisip ka pa rin. Mukhang hindi kita mapapanatili rito. Han Xing Shen. Kahit sino pa ang mahalin mo, ang magiging asawa ng pamilyang Han ay ako lamang. Engan, Xing Shen, gising ka na. sino ang nagpahintulot sa iyong narito? Lumabas ka. Xing Shen, magkasama tayo balang araw. Xing Shen, noong bata ka pa, nangako kang pakasalan ako, nakamtan mo na ba? Siazhai, naalala ko noong bata ka pa. Lagi kang may suot na jade pendant at ayaw mong tanggalin. Nasaan na ang jade pendant ngayon? Ang jade pendant. Ang jade pendant na iyon, ninakaw ng bastos na iyon. Xing Shen, pinaghihinalaan mo ba ako? Buntis ako ngayon, at wala akong mapupuntahan. Dahil ayaw mo akong pakasalan. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Hoy, anong ginagawa mo? Xing Shen, nandidiri ka ba na may anak ako sa iba? Hindi ko rin ito gusto. Pero kung ayaw mo akong pakasalan, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Huwag kang padalos-dalos, buntis ka. Huwag mong paglaruan ang iyong buhay at ang buhay ng sanggol. Nangangako ako sa iyo. Talaga. Xing Shen, alam ko na, mayroon ka pa rin sa puso mo. Binibini, mayroong naghihintay sa labas. Nais po kayong makita ni Miss Xiaji. Xiazi. Bakit narito si Xiazi? Ayoko siyang makita. May bisita dito. Okay lang na hindi sila papasukin. Pero ang tumanggi sa bisita, bastos iyon. Bai Xiaoxi, talagang kulang ka sa manners. Nagpapakita lang ako ng manners sa mga tao. Ang mga bagay na hindi kaaya-aya. Pagtingin lang sa mga ito, nakakasakit na sa mata. Tanod, paalisin siya rito. Teka muna. Paano ako? Narito ako ngayon para magbigay ng imbitasyon. Bai Xiaoxi, hindi mo ito inaasahan, di ba? Si Xing Shen ay sabik, pakasalan ako. Magkaka-engagement na tayo agad. Siguraduhin mong dadating ka. Hoy, kilala mo si Xing Shen ng matagal na. Pero hindi ka makipagkumpetensya sa akin. Nakakakilala lang sa kanya ng isang buwan. Bai Xiaoxi, kung iisipin ngayon, talagang nakakaawa ka. Ang kapatid ko, kailan naging pagkakataon ng isang kerida ang kapatid ko? Nagbabanta ka bang magsalita rito? Sino ang tinatawag mong kerida? May mali ba akong sinabi? Ang kapatid ko ay kasama si Han Xing Shen bago pa sila nagiwalay at nakisama ka sa kanya nang walang ideya. Kung hindi ka kerida, ano ka pa? So ano, ngayon ako ang legal na Mrs. Han, habang ang ilang tao ay mga babaeng iniwan na lang, na walang naghahangad. Anong ginagawa mo? Isa lang siyang lalaking pabago-bago ang isip. Wala nang iba pa. Hindi ko pa siya siniseryoso. Pero, dahil gusto mong pulutin ang mga ayaw ko, kunin mo na bilang regalo. Tuta, Ano ang hinihintay mo? Paalisan siya rito. ako ang asawa ni Mr. Han. Sino ang maglalakas loob na saktan ako? Si Han Xing Shen, hindi ka man lang maprotektahan. Nakababatang kapatid. Dadalo ka ba? Sa engagement banquet? Bakit hindi? Ang pamilyang Bai at ang pamilyang Han ay magkakampi na ngayon. Kung hindi ako pupunta, baka magsimulang magduda ang mga tao. Huwag kang mag-alala. Ang iyong kapatid, ako na ngayon, ang SEC ng Baijing Group, at walang sinumang naglalakas loob na magkalat ng chismis tungkol sa akin. Sige. Dahil sinabi mo yan, ipauubaya ko na sa'yo. Kung may mga pi sa'yo, sabihan mo ako. Ipapasa ko ito tungkol sa engagement banquet ni Han Xing Shen. Kung gusto nila itong gawin sa Platinum Hotel, itaas ang presyo ng 10 beses. Kaya ito pala si Miss Bai. Maganda at elegante.
Hindi ko talaga maintindihan bakit nakipaghiwalay si Mr. Han sa kanya para pakasalan ng isang tao na kasing karaniwan ng isang ordinaryong babae. Hindi ba ito si Miss Bai? Binabati kita, Ginoong Han. Nais ko para sa inyo ni Miss Xia, habang buhay na. Pagmamahal at pagsasama. Ito ba ang iyong taos-pusong hiling? Hindi ba ito si Miss Bai? Akala ko hindi ka, darating ngayon. Ikaw at si Han Xingchen. Kakahiwalay lang hindi pa katagal. Hindi ka pa ba dapat single ngayon? Talagang nakakaawa. Gusto mo bang ipakilala kita sa mga lalaki? Tumahimik ka. Parehong ibon, sabay lumilipat. Hindi ako mangangahas. Tanggapin ang iyong mga pagpapakilala. Kung hindi kaya ni Ginoong Han, asikasuhin ng sarili niyang babae, hindi ako mag-aalangan na disiplinahin siya para sa'yo. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita bigyan ng mukha. Sumama ka sa akin. Array. Xingchen. Ano ang nangyayari? Siazhai. May hangganan ang aking pasensya. Tinupad ko ang aking pangako at nagkasundo na tayo. Ikaw at ang bata ay nabigyan na ng kabayaran. Kung ulitin mong guluhin ang mga walang kinalaman na tao, hindi ko na ito palalampasin pa. Ang sinasabi mo ay mga walang kinalaman. Pero sa totoo lang takot ka kay Bai Xiaoxi, di ba? Talaga bang natatakot ka na makagulo ako para sa kanya? O baka naman, nakakabit ka pa rin sa kanya pagkatapos ng lahat? Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Gawin mo ang dapat mong gawin. Nakita mo ba ang tingin ni Ginoong Han kay Binibining Bai? Sino ang maniniwala na hindi niya ito gusto? Maaari kayang ang tinatawag na Xia Ji ay nagbigay kay Han ng parang love potion. Ang isang mabait na dalaga tulad ni Binibining Bai ay iniiwan habang siya ay engaged dito. Engaged lang, hindi pa kasal. Sa tingin ko, malapit nang makipaghiwalay si Ginoong Han kay Binibining Xia Ji at saka habulin si Binibining Bai. Pagkatapos ng lahat, sino ang hindi makakapili sa pagitan ng diamante at bato? Magdiborsyo na tayo. Xingchen, papatunayan kung maaalala mo ako. Xingchen, iligtas mo ako. Magdiborsyo na tayo. Kaya pala talaga. Ipinagkanulo ako ni Han Xingchen. Hanggat patay ka, walang makakatakot sa aking posisyon bilang ginang Han. Xiaoxi, huwag mo akong takutin. Lumayo ka. Xiaoxi. Ambulansya. Makiraan. Ginoong Bai, ay silang hotel para sa investigasyon. Huwag mong hayaang makatakas ang taong nanakit sa aking kapatid. Opo. Tapos na ang engagement. Hindi, Xingchen. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Hindi pa nga naisusuot ang engagement ring. Hindi ka basta-basta makaalis. Nang mahulog si Xiaoxi, nasaan ka? Mas mabuti pang manalangin ka. Ang pagkahulog ni Xiaoxi ay walang kinalaman sa'yo. Xiaoxi. Ikaw na naman, Han Xingchen. Mas mabuti pang ipaliwanag mo sa akin kung bakit nasugatan ng kapatid ko sa iyong engagement banquet. Doktor, kumusta siya? Nagtamo ng epekto ang ulo ng pasyente na stimulate ang bahagi ng alaala. Sa kasalukuyan, mahirap hatulan. Maaari lang tayong maghintay na gumising ang pasyente. Xiaoxi, gising ka na. Kapatid, Ate, kapatid, narito kaming lahat. May masama ka bang nararamdaman? Ginoong Han, mayroon kaming personal na usapin sa pagitan naming magkakapatid. Pakiusap, umalis ka muna. kapatid. Naaalala ko na ang lahat. Ate, paumanhin. Mali ang ginawa namin ng mga kapatid ko. Naiwanan ka ng mag-isa sa ampunan sa loob ng maraming taon. Kapatid, kung hindi dahil sa iyo na mahanap mo at madali akong dalhin sa ospital, marahil ay matagal na akong namatay. Noong panahong iyon, itinulak ako papunta sa operating room. Paano mo napatunayan ang pagkatao ko?
Ang jade pendant na ito, noong nabubuhay pa si Lolo, na auction, isang top quality na jade. Personal na inukit ito ni Lolo, at pinakinis sa loob ng 2 buwan. Hindi na magkakaroon pa ng isa pang piraso. Natulad nito sa mundo. Nga pala, ate, sumama ka sa iyong kuya, sa engagement banquet. Bakit ka biglang nahulog? Sa hagdanan sa engagement banquet. Anong ginagawa mo rito? Xing Shen. Ako. Pumunta ako para bisitahin si Binibining Bai. Hindi. Hindi ako nahulog mag-isa. May nagtulak sa akin pababa. Sino? Dahil narito ka, pumasok na tayo ng sa... Sino mang magtangkang manakit sa prinsesa ng aming pamilyang Bai ay pagsisisihan ng pagkakasilang sa mundong ito. Sisiguraduhin ko yan. Siya ay, Binibining Bai. Binibining Bai. Sa aming engagement banquet ni Xing Shen, nasugatan siya sa moral at etikal na pananaw. Dapat pareho kaming bumisita sa iyo. Naaalala mo ba kung sino talaga ang nagtulak sa iyo pababa? Luha ng buwaya. Hindi ito mabuti ang intensyon. Ikaw. Han Xingshen. Makipagdiborsyo na tayo. Xiaoxi, naibalik na ang alaala mo. Han Xingshen. Dahil sa aksidenteng amnesia ko dati. Hindi natin ito natapos. Ngayon, ikakasal ka na. Kay Xiazai. Dapat tapos na rin ang kasal namin. Ngayong hapon na. Baik Xiaoxi, gusto mo na bang makipagdiborsyo sa akin? Kami ni Xiazai. Maganda yan. Nagmamadali kaming magpakasal ni Xing Shen. Kaya, maraming salamat, Binibining Bai. Xiazai. Hindi mo na kailangang magpanggap sa harap ko. Nakialam ka sa kasal namin ni Han Xingshen sa harapan ko. Lagi kang magigi, malanding kabit. Xing Shen, tingnan mo kung paano ako pagalitan. Tumahimik ka. CJ. Kung gusto mo ng diborsyo, magdiborsyo na tayo. 3:00 ngayong hapon. Civil Affairs Bureau. Huwag kang mahuhuli. Dahil tapos na ang lahat. Mauna na ako. Teka, nandito pa ang gamit mo sa Hans. Ayoko na niyan. Itapon mo na lang. Ang relasyon namin ni Xiazi ay hindi tulad ng iniisip mo. Hindi na mahalaga ngayon. Han Xingshen. Naghahanda kang makipag-engage kay Xie, pero nakikipag-ugnayan ka pa rin sa akin. Hindi ba taliwas iyon? Heto na ang singsing natin sa kasal. Ibinabalik ko sa iyo. Naaalala ko noong maliit ka pa. Laging suot mo ang isang piraso ng jade. At hindi mo ito tinatanggal. Nasaan ang jade? Noong panahong iyon, itinulak ako papunta sa operating. Paano mo napatunayan ang pagkatao ko? Ang piraso ng jade na ito ay nakuha ni Lolo mula sa isang auction, isang top grade na jade. Personal niya itong inukit. Pinakinis ito sa loob ng 2 buwan. Hindi na magkakaroon pa ng pangalawa nito sa mundo. Kaya pala. Ang lahat ay dahil sa batang babae na ito. Bai Xiaoxi. Noong nasa ampunan ka, mas kaakit-akit ka kaysa sa akin. Bakit napakaganda ng iyong kapalaran? Ang maging tagapagmana ng isang mayamang pamilya. Kukunin ko ang lahat sa iyo. Hello, manager. Ang guwap. Oo, narinig ko na graduate din siya ng Huachi. Huachi, hindi ba iyan ang parehong paaralan ng manager? Tama. Ano ang pinag-uusapan? Magandang umaga, manager. Ano ang pinag-uusapan? May bagong engineer na mukhang galing sa iyong alma mater, HMM. Kuya, Xiaoxi, matagal na tayong hindi nagkita. Pareho ka pa rin, gusto mo ng 2 asukal. hindi ko inaasahan na naalala pa ni Kuya ang aking panlasa. Hindi ba ito ang aking kapatid sama? Han Xiao. Paano siya napunta kay Xiaoxi? Huwag kang masyadong mailap. Xiaoxi, boss nakita ngayon, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo.
Hoy, mukhang mayroon sa ulo mo. Sino ang nagsabi sa'yo na hawakan siya? Han Xingshen, anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Nagpapanggap ka lang. Kuya, okay ka lang ba? Okay lang ako. Nag-aalala ka sa kanya. Nagpapanggap ang lalaking ito. Han Xingshen, sinusundan mo ako. Napakabata mo naman. Xiaoxi, okay lang ako. Huwag mo siyang sisihin. Ito ang kaibigan mo. Hindi. Hindi ko siya kilala. Tara na. Sige. Walang mabuting tao. Kuya, paumanhin. Ngayon kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nasaktan. Okay lang. Hindi ba't kanina pa, nanilibre ka na sa akin? Patas na tayo ngayon. Dapat ako ang manlilibre, pero nauna ka nang bumili. Kaya may pagkakataon ako, imbitahan ka sa susunod. Kung gayon, kita tayo bukas. Han Xingshen, anong ginagawa mo sa kotse? Nagkakape tayo. Kumakain tayo. Bike Xiaoxi. Gusto mo siya? Han Xingshen, nabaliw ka na ba? Paano ka nakapasok sa sasakyan? Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Nahulog ka na ba sa lalaking yun? Han Xingshen, masyado kang mapagmalaki. Kahit na gusto ko siya, hindi mo pakikialaman. Kapag may gusto ka, hanapin mo ang girlfriend mo, siya. Huwag mo akong halayin dito. Hindi kami magkasama ni Xiaze. May anak pa kayo. Sabi mo hindi kayo magkasama? Hindi ko anak yan. Ang dahilan kung bakit ako nag-engage sa kanya ay dahil noong bata pa ako, nangako ako sa kanya na papakasalan ko siya. Iniligtas niya ang buhay ko, hindi ko pwedeng bawiin ang salita ko. Kaya, iyan ang dahilan mo para sa diborsyo. Ngayong naghiwalay na tayo, ginugulo mo na naman ako. Han Xingshen, masyado kang mapagmataas. O baka naman, gusto mong makuha pareho. Babayaran ko siya para masuklian ang kabutihan niya. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon, Xiaoxi? Gusto kita. Han Xingshen, kung maglalakas loob ka, saktan muli ang kapatid ko, i-dismantle kita. Kuya, Sakay na sa sasakyan, tara na. Xiaoxi, alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nangangako ako. Ano ang ipinapangako mo? Ang kapatid ko, hindi niya kailangang makipagkumpetensya sa ibang babae. Para sa isang lalaki, dapat siya sa pinakamaganda. Baik Xiaoxi. Naging kasama kita nang napakatagal. Hindi ako naniniwala na wala kang nararamdaman para sa akin. ang huling pag-ibig ay hindi karapat-dapat hintayin. Han Xingshen, tapos ka na sa Hindi ako bibitaw. Dean, matagal na tayong hindi nagkita. Sino ka? Si Yaji. Ako to. Dean. Naaalala mo pa ba ako? Naalala ko. Ang laki mo na. Miss Sia, hindi ka pwedeng pumasok dito. Umalis ka. Bakit ka nandito na naman? Nilinlang kayong lahat nitong puta. Hindi siya galing sa pamilyang bay. Hindi siya ang kapatid nyo. Ako ang tunay ninyong nakababatang kapatid. Ano ang sinabi mo? Puro kasinungalingan. Paalisin niyo siya dito. Teka. Anong ebidensya mo para patunayan ang pagkatao mo? Meron ako, syempre, lumaki ako kasama si Bai Xiaoxi sa Qingshan Orphanage. Ang di nang makakapagpatunay.
Si Bai Xiaoxi ang nagnakaw ng jade pendant ko sa akin. Ikaw ay... Siazi. Wow, Xiaoxi, ang ganda ng jade pendant mo. Pwede ko ba yan? Pero akin to. Binigay sa akin ng pamilya ko. Hindi ko yan pwedeng ibigay sa HMPH. Bibigyan kita ng cookies. HMPH, ang kuripot mo. Ayoko na makipagkaibigan sa'yo. Xiaoxi. Hoy. Sia Ji. Humihingi ka ng tawad kay Xiaoxi. Ayoko. Sinungaling siya. Kahit pamilya niya ayaw sa kanya. Siguradong ninakaw niya ang jade pendant. Ang batang ito. Bai Xiaoxi, nagtiwala ako sa'yo bilang kaibigan, pero ninakaw mo ang jade pendant ko. Isa kang talaga. Walang kahihiyang magnanakaw. Malinaw na ikaw ang gusto ang jade pendant ko. Pagkatapos ma-reject, inako mo sa akin ang pagnanakaw. Tanungin mo lang ang DN at mabubuking ang mga kasinungalingan. Sige, tanungin natin ang Dean, para malaman, kaninong jade pendant ito? Kuya, pangalawang kapatid, talaga bang naniniwala kayo sa lahat ng kalokohan ng babaeng ito? Sino ang nagsasabi ng totoo? Magpatakbo lang tayo ng test at malalaman natin. Mr. Bai, ipapadala ko ang buhok ng dalawang young ladies. At sa inyo, para ipatest, matatanggap nyo ang test report bukas ng madaling araw. Mabuti, maaari ka nang umalis. Kuya, Sino ang kapatid mo? Huwag mo akong tawaging ganyan hanggat hindi pa lumalabas ang resulta ng test. Miss Sia, mas mabuti pang umuwi ka muna. Kahit na, ito ay isang palabas lang. Sa kabila ng malalim mong relasyon, kay Han Xingchen, ang pamilyang Bai ay may 10,000 paraan para pagsisihan mong ipinanganak ka. sige. Babalik ako bukas. Dean. Tinawag kita dito ngayon dahil may gusto akong kumpirmahin sa'yo. Naaalala mo ba itong jade pendant? Oh, nakita ko na to. Nakaukit dito ang pangalan ni Bai Xiaoxi. Exact. Naaalala mo ba kung kanino itong jade pendant? Dean, sabihin mo na sa akin, kanino itong jade pendant? Kanino ba to? Talaga? Kung papayag kang tumstigo para sa akin, naninakaw nga ni Bai Xiaoxi ang jade pendant ko. Pagkatapos, ako magbibigay ng 3 milyon sa orphanage. Pero kung hindi ka makikipagtulungan, hindi sigurado kung makakapagpatuloy ka pa bilang ang dean ng orphanage na ito. Ang jade pendant na ito ay sa kanya. Hindi ganito. Dean. Bakit ka nagsisinungaling? Mr. Bai. Sa dalawang young ladies, talagang may isa na anak ng pamilyang Bai. Ang ulat ay nagsasabi na si Xiaoji ay may kaugnayan sa ikatlong young master. Kuya, ngayon ang aking pagkatao ay napatunayan na, hindi ba natin dapat paalisin ang impostor na ito? Bai Xiaoxi, sinabi ko na sa'yo dati pa, ako ang tunay na anak ng pamilyang Bai. Ikaw lang ay isang kasuklam-suklam na magnanakaw, na nagnakaw ng pagkatao ng iba. Ngayon, ang token na ito ay sa wakas, bumabalik sa tunay na may-ari. Itatabi ko muna ang jade pendant. Tungkol naman sa'yo. Kuya, talaga bang palalayasin mo si Xiaoxi? Manatili ka muna dito. Ang pakiramdam ng kawalan. Anong pakiramdam? Mga kapatid, aakyat lang ako para magpahinga muna. Bilisin mo. Itapon mo tong mga gamit. Miss, lahat to ng gamit ay personal na binili para kay Miss Bai ni Mr. Bai. Kailangan nyo bang kausapin si Mr. Bai? Sino ka para sabihan ako ng gagawin ko? Ngayon, ako na ang miss ng pamilyang Bai. Gawin mo ang sinasabi ko, naiintindihan mo. Opo, miss, gagawin ko kagad. Tigil. Anong ginagawa nyo? Oh. Hindi ba't siya yung walang hiya at magnanakaw, na gustong tumira sa pamilyang Bai?
Lahat ng ito ay pag-aari ng pamilyang Bai. Ngayon, ako ang binibini ng pamilyang Bai. Ako ang magdedesisyon kung ano ang gagawin. Ano bang pakialam mo? At saka, hindi ba't gumastos ka ng malak mula sa pamilyang Bai noon? Kung gusto mo pa ng dignidad, bayaran mo na ang pera. Xiaozi. Kung totoo man o peke ang iyong pagkat ikaw ang nakakaalam, siguradong gumamit ka ng paraan para pekin ang identification report. Inaakusahan mo ako. Ako ang orihinal na miss ng pamilyang Bai. Mas mabuti pang umalis ka na kung alam mo ang tama. O kaya, ano ang gagawin mo? Kuya, pangalawang kuya. Maganda ang ilaw sa kwartong ito. Gusto ko ang kwartong ito. Ilagay ang mga gamit na ito sa guest room. Nag-utos na ako sa iba na ayusin. Matutuloy ka sa guest room. hindi na kailangan. Aalis na ako sa pamilyang Bai. Teka muna. Ang mga gamit sa maletang ito ay mula rin sa pamilyang Bai, tama? Buksan mo at tingnan. Tingnan natin kung mayroon nananakaw. Xiaozai. Huwag mo nang itulak pa. Tama na, Sia G. Sulit ba ang isang kwarto? Sa lahat ng ito, itinutulak ang mga tao. Nasisiyahan ka pa. Kopyahin ang mga tuntunin ng pamilyang Bai 50 beses. Bakit ko gagawin? Ako ang iyong kapatid. Isa lang siyang magnanakaw. Bakit mo siya pinagtatanggol? Isa pang 50 beses. O maaari kang pumili na umalis. Halika na, samahan kita palabas. Hindi na kailangang abalahin pa. Mag-isa na lang akong aalis. Lintik. Mabilis ka ngang magbago ng ugali. Pangatlong kuya. Anong sinasabi mo? Pinapayuhan kita na madaliin ang pagkopya ng mga tuntunin ng pamilya. Kung hindi, kapag nagalit si pangalawang kuya, maaaring ito ay nakakatakot. Pagkatapos ng lahat ng oras na ito sa Chush, sa huli, wala na akong mapupuntahan. Titira ako sa hotel ngayong gabi. Hoy, magandang babae. Mag-isa ka lang ba ngayong gabi? Bakit hindi ka sumama sa amin para magsaya? Ibalik mo ang telepono ko. Halika rito. Hayaan mong halikan kita, mahal. Saan ka pupunta? Binabantayan namin kung saan ka pupunta. Gusto na ng ginang na tumakbo? Lumayo ka. Saan ang patutunguhan mo? Lumayo ka. Halika na. Umalis ka. Makipaglaro ka na lang sa akin. Umalis ka. Sino iyon? Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Napilay mo ba ang bukong-bukong mo? Ehil. Han. Jihan, hindi ko alam na kasama mo siya. Humihingi ka ng paumanhin sa kanya. Ang aming pagkakamali, Jihan. Paumanhin, Jihan. Paumanhin po kami. Dalhin ang kanyang mga bagahe. Bakit ka pa nagdadala ng mga bagahe? Ako. Kaya ko ito. Dalhin mo na lang ako sa pinakamalapit na hotel. Sugatan ka at nag-iisa, at gusto mo pa ng hotel. Walang saysay ang pagtatalo tungkol dito. Uwi ka na. Namamaga. Masakit ba? Okay lang ako. Huwag kang gagalaw. Maglalagay ako ng ointment para sa'yo. Kung hindi, masasakit pa bukas. Hanggang doon, hindi ka na makakalakad. Okay lang. Kapag lumaki tayo, pakakasalan kita. Kaya ang aking tahanan ay magiging tahanan mo. CJ, makakalakad ka na bukas. Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, sabihin mo lang sa akin.
Salamat. Bakit ka naman nagiging masyadong magalang sa akin? Kasiyahan ko, nagawin ang mga ito para sa'yo. Magpahinga ka ng mabuti. Pumasok ka muna. Madam, nandito ka na rin sa wakas. Nagbilin si Master Han sa akin habang nasa daan. Napakuluan ang paborito mong inumin para sa iyo. Pakisuyo, tikman mo. Ang mga gamit ko ay nandito pa rin. Inakala ko na itatapon sila ni Xia. Madam, mayroon ka bang hindi pagkakaintindihan tungkol kay Master Han? Si Master Han ay hindi kailanman pinapayagan si Miss Xia na magpalipas ng gabi rito at nagbilin din siya na walang sino man ang pinapayagan na hawakan ang mga gamit mo. Talaga ba? Opo, HMM. Han Xingshen, ano ang iyong relasyon kay Xia Zi? Mayroon ka bang anumang tinatago sa akin? Alamin mo kung bakit si Bai Xiaoxi ay lumipat mula sa pamilyang Bai. Xia Zai, anong ginagawa mo rito? Ito ang kumpanya ng pamilya ko. Bakit hindi ako maaaring nandito? Bai Xiaoxi. Ninakaw mo ang pagkakakilanlan ko bilang tagapagmana para makuha ang posisyon ng General Manager. Ngayong nabuksan na ang lahat. Paano ka pa rin makatayo rito ng may mukha? Hindi ko talaga inaasahan, Miss, na ganito kang klaseng tao. Anong, Miss? Isa lang siyang manloloko. Mayroon pa rin ako, isang proyekto mula sa Hansheng Group. Kapag natapos na ang proyekto, hindi ko na kailangan na paalisin ako. Magre-resign na ako sa posisyon ng General Manager ng Natural. Bai Xiaoxi. Alam mo naman siguro. Xing Shen ay ang piyangka ko. Ang pagpapalit ng project manager ay usapin lang ng aking salita. Naiintindihan ko, nandito ka pa rin, dahil gusto mo lang kumita pa, hindi ba? Ang perang ito sa card. Kunin mo. Ngayon, lumayas ka sa Baijin Group. Xia Zai, masyado mo nang inaabot ang hangganan. Ang ilang tao talaga walang hiya, nagnakaw ng pagkakakilanlan ng iba, nagpapanggap na tagapagmana, at nakikipag-ugnayan pa sa piyangka ng iba. Tama, Miss. Kailangan mong mag-ingat. Bai Xiaoxi ay isa lang pabago-bago at mapanuksong babae, isang puta. Naging kaugnay siya ni Jihan noon. Si Jihan ay naimpluwensyahan niya, at hindi malinaw na pinagtanggol siya. Ang mga babae na tulad niya ay dapat ma-blacklist at ipagbawal sa industriya. Bai Xiaoxi, kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka. Walang sino man ang pinapayagang tumulong sa kanya. Kayo dalawa, tingnan ninyo ang kanyang mga files. Tingnan kung sinusubukan niyang magnakaw ng anumang lihim ng kumpanya. Xia Zi, anong ginagawa mo? Samahan mo ako. Han Xingshen. Tinulungan mo na siya ng paulit-ulit. Nakalimutan mo na ba kung sino ang engaged ka? Kung naalala ko ng tama, ang aming seremonya ay hindi natapos noong huli. Tapos na ang usaping iyon. Ano ang ibig mong sabihin? Han Xingshen, gusto kong kanselahin ang engagement. Wala kang kahit ano noon nang dumating ka para umasa sa akin dahil sa kabutihan. Sumang-ayon akong pakasalan ka, ngunit ngayon ikaw ay ang tagapagmana ng pamilyang Bai na walang kulang. Ang aming engagement ay wala ng saysay. Han Xingshen, kakanselahin mo ba ang engagement dahil sa lintik na babaeng ito? Tinulungan mo na ng paulit-ulit ang lintik na babaeng ito. Hindi ba't interesado ka sa kanya para sa posisyon ng tagapagmana ng pamilyang Bai noon? Ngayong ako na ang tagapagmana ng pamilyang Bai, hindi ba dapat mas mahalin mo ako? Xia Zai, nagbago ka na. Ngayon pera na lang ang lahat sa'yo. Dati napakatamis at mabait mo noong bata ka pa. Anong nangyari? Kuya. Ang lintik na babaeng ito ay inagaw ang posisyon ng General Manager at ayaw pakawalan. Gusto pa niyang makipagkumpetensya sa akin para sa aking piyangka. Dahil dito, gustong makipag-divorce sa akin ni Han Xingshen. Xia Zai, malinaw na binabaluktot mo ang katotohanan. Hindi ko kailanman nais na agawin ang posisyon ng General Manager.
Ngunit ngayon mayroon pa rin ako isang proyekto mula sa Hansheng Group. Kapag natapos na ang proyekto, hindi na kailangang paalisin ako. Magre-resign na ako ng kusa. May sentido ka na. Sino ang nagsabing tatanggalin ka namin? Kuya, ano ang ibig mong sabihin? Paano ang isang dayuhan makakakuha ng posisyon ng pangkalahatang tagapamahala? Ang kooperasyong ito sa Hansheng Group ay napakahalaga dahil nagawa mong masiguro ang proyektong ito, ang posisyon ng pangkalahatang tagapamahala. Ay karapat-dapat sa iyo para sa iyo naman dahil mahalaga sa iyo ang kumpanya. Manatili ka lang sa aking tabi at matutunan kung paano pamahalaan ng maayos ang kumpanya at ibalik mo ang mga gamit ng pangkalahatang tagapamahala. Maghintay ka lang sa akin. Teka lang, Kuya, nagbago na ba ang isip mo? ang kumpanyang ito ay hindi lugar para paglaruan mo. Humihingi ka ng paumanhin sa kanya. Kuya, bakit? Ako ang iyong kapatid. Bakit ako hihingi ng paumanhin sa bastardang ito? Ito ba ang dahilan kung bakit ka gumawa ng eksena sa opisina ng pangkalahatang tagapamahala? Iniisip mo ba na ang kumpanya ay isang uri ng palaruan kung saan maaari kang magwaldas? Humihingi ka ng paumanhin. Hindi ko na ito uulitin pang sabihin. Paumanhit. Pareho kayong tinanggal. Magligpit na kayo at umalis na ngayon. Bakit mo kami may karapatang tanggalin? Sinira mo ang opisina ng pangkalahatang tagapamahala at nagkakalat ng chismis tungkol sa mga kasamahan. Ang Baijin Group ay hindi nangangailangan ng mga empleyado na tulad ni. Sinusunod namin ang mga utos ng Binibini. Wala kang karapatang tanggalin kami. Binibini, kailangan mong ayusin ito. Bilang pangkalahatang tagapamahala, may karapatan akong tanggalin kahit sinong empleyado na nagkakalat ng chismis at hindi ginagawa ng maayos ang trabaho nila. Ang pangkalahatang tagapamahala ay halos walang galang sa Binibini. Lahat ito ay dahil unang sinimulan ng Binibini. Ang pangkalahatang tagapamahala ay hindi isang walang paninindigan. Nakalimutan mo na ba ang sinapit ni Manager Wang? Bai Xiaoxi. Maghintay ka lang sa akin. Hindi pa tapos ang usaping ito sa pagitan natin. Oras na ng trabaho ngayon. Saan dadalhin ni Ginoong Han ang aking mga empleyado? Nagdidiskusyon lang ako ng proyekto kay Binibining Bay. Hindi tatanggi si Ginoong Bay, di ba? Ang bastardang iyon na si Bai Xiaoxi. Sigurado akong tatanggalin kita. Pagkatapos lang noon, ang aking anak ay magiging ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Han. Sa wakas ay nakita mo ako. Nakuha mo na ba ang hinahanap mo? Palagi akong pinapanatili ni Han Xingchen sa malayo. Hindi ko mapasok ang kanyang opisina. Tanga. Pagkatapos ng lahat ng panahong ito, kasama ni Han Xingchen, hindi mo pa rin nakuha ang kanyang tiwala. Ginawa ko na ang lahat para sa'yo, palitan ng pagkakakilanlan ni Bai Xiaoxi. Sa anumang paraan, hanggat maaari kong maghasik ng alitan sa pagitan ni Han Xingchen at ang pamilyang Bai. Oras na lang bago bumagsak si Han Xingchen. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Para sa iyo. At para sa ating anak. Han Xingchen, ano ang ginagawa mo? Napadaan lang ako sa maling kwarto. Maaari mo pa ba akong bigyan ng iba pa sa iyong mga walang kwentang dahilan? Baka hindi mo sinasadyang nawala sa sarili. At gusto mong may gawin sa akin, di ba? 8. Ito ang pangunahing bahay. Dito na ako nakatira. Matagal na bago ka pa lumipat. Normal lang na mapunta sa maling. Bukod pa riyan. Noong nakaraang beses, sa hotel, ang nawala sa sarili ay tila ikaw. Matapos gamitin ako para mag-detoxify. Nag-iwan ka ng pera at umalis. Pakiusap, ipaliwanag mo ito. Ginang, heto na ang iyong sabaw. Maging seryoso ka. Xingchen, ikaw, huwag kang lalapit sa akin. Mamaya, baka magkamali ng intindi si Ginang Wu. Hayaan siyang magkamali ng intindi. Ang kooperasyon sa Hansheng Group ay dapat maging maingat. Ang mga kwalifikasyon ng mga supplier na iyon ay kailangan pang suriin. Ano ang ginagawa mo dito? Sa hinaharap, ang buong Baijin Group ay magiging akin. Mananatili ako kung saan ko gusto. Maaari mo ba akong kontrolin?
Sa wakas nahanap ko na. Kaya pala gusto mo ang project proposal mula sa Hansheng Group. Anong ginagawa mo rito? Ang mga dahilan kung bakit mo gusto ang project proposal ay dalawa lamang. Isa ay para sirain ang proyekto at gamitin ito laban sa akin. Ang isa pa ay baluktutin ang proposal para gamitin laban kay Han Xingshen. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nais ko lang sanang malaman. At tingnan sa loob. Panghiram. Ang pagkuha ng walang paalam ay hindi paghirap. Naipaalam ko na kay Emmet Bai. Ano mang dahilan mo, sabihin mo sa kanya. At ano sa tingin mo? Maniniwala sila sa iyo. O maniniwala sa akin? Bai Xiaoxi, sobrang sama mo. Kuya, tulungan mo ako. Si Bai Xiaoxi ay nakikipagkasabuatan sa mga tagalabas. Nagnanakaw ng mga lihim ng kumpanya. Sinusubukan niyang patayin ako. Sa oras na ito, si Bai Xiaoxi ay dapat nakabalik na. Ihanda ang sasakyan. Okay ka lang ba? Ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba ako narinig? Sinusubukan niyang patayin ako at ninakaw niya ang mga lihim ng kumpanya. Nagsisinungaling ka pa rin. Malinaw na, sinusubukan mong nakawin ang panukala ng proyekto. Matapos kong malaman, sinampal mo ang sarili mo ng halamang nakapaloob sa pas para isabit ako. Bai Xiaoxi, nakakatawa ba sa iyo ang mga salitang ito? Ito ang sarili kong proyekto ng kumpanya. Bakit ko naman ninakaw ang mga lihim ng kumpanya? Malinaw na ikaw. Nakikipagsabuatan sa mga dayuhan, hindi ka dapat ang CEO. Bukod pa riyan, ang mga kapatid ko, maniniwala ba sila sa sinasabi mo? Maniniwala lang sila sa sarili nilang kapatid. Tama ka. Maniniwala lang kami sa sarili naming kapatid. Pero, ikaw ba ang tunay naming kapatid? Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Hindi, naiintindihan mo ng malinaw dahil ikaw ay isa kasuklam-suklam na mapagpanggap. Inalok mo ng pera ang dekano para magpatotoo ng mali sa iyo. Siyempre, pwede ko ring gamitin ang pera para sabihin ng dekano ang katotohanan. Naplanong mo lahat, pero nakalimutan mo na ang opisina ng dekano ay may surveillance. Heto ang ebidensya. Totoo ba ang sinabi mo? Hindi. Han Xingshen, nagsisinungaling siya sa iyo. Gawa-gawa lang ang mga video niya. Niloloko ka niya. Kuya, maniniwala ka ba sa akin? Ako ang tagapagmana ng pamilyang Bai. Ako ang tunay mong kapatid. Nagsisinungaling siya sa iyo. Susubukan mo pa rin magpakatatag? Akala mo ba madali? Magpanggap na tagapagmana ng pamilyang Bai? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, noong dumating ka sa bilya ng pamilyang Bai, gumawa tayo ng 2 paternity test, at ang resulta ng pangalawang test ay nagbunyag, na si Bai Xiaoxi ay ang tunay kong kapatid. Alam mo na ang lahat ng ito. Ilan lang ito sa mga ginagawa mo. Tama. Talaga bang inisip mong hindi ko alam na ikaw ang dahilan na nagtulak sa akin sa hagdan sa Baijin Hotel? Hindi kita inilantad para lang makita kung may kasabwat ka. Siazay, kung aamin ka ngayon, maaari akong maging maluwag sa iyo. Kung hindi, pagtatangkang pagpatay kasama, pagnanakaw ng mga lihim ng kalakalan, mahaba ang magiging sentensya mo sa kulungan. Kaya ikaw nga pala. Siya so malupit ka. Malupit. Napilitan lang ako sa lahat ng ito. Han Xingshen. Sa tingin mo, nagkunwari ka, napakasalan ako, ngunit sa katotohanan, ang puso mo, ay pagmamayari nitong hamak. Lahat ay nagsasabi na hindi ako sapat para sa na mas mababa ako sa kanya sa lahat ng paraan. Bakit? Lumaki tayo ng magkasama, sa ampunan. Bakit ka naging mayaman na tagapagmana sa isang gabi, habang ako ay nananatili sa kahirapan? Nakakatuwa naman. Ito ba ang dahilan para manakit ng iba? Siazay. Dahil matigas pa rin ang ulo, kailangan kong tawagin ang pulis. Hindi. Han Xingshen, hindi mo ba nakalimutan? Nakalimutan mo na ba ang pangako mo sa akin? Hindi mo maaaring kalimutan ang pasasalamat at ipagkanulo ako. Kailangan mo akong iligtas. Ang ebidensya ng mga krimen ni Sia Ji ay hindi mapagkakailang. Gayunpaman, gusto pa rin ni Ginoong Han na tulungan siya. Malalim ang pagkakabit mo sa masamang babaeng ito. Han Xingshen. Paulit-ulit niyang sinubukan na patayin ako. Gusto mo siyang protektahan. Sabihin mo sa akin. Ano ang iyong mga kondisyon? Ano ang magpapatawad sa kanya? Han, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang tingin mo sa kapatid ko? Nakikita ko na ngayon. Talagang romantiko si Ginoong Han. Nagpapahayag ng pag-ibig sa kapatid ko, habang pinoprotektahan ng taong nais siyang saktan. Sayang naman, ang iyong mga pangako ay walang kabuluhan ngayon. Si Yaji ay dapat makulong. Gusto mong iligtas si Xiazay. CJ,
Pero dapat kang sumang-ayon sa 3 kondisyon. Una, sa kooperasyong ito sa pamilyang, dapat ang Hansheng Group muling lumagda sa kontrata, at lahat ng kita ay mapupunta sa pamilyang Bai. CJ. Sumasang-ayon ako. Talagang mapagbigay si Ginoong Han. Pangalawa, hindi ako taong handang magpakababa. Pangahas mo't sinampal mo ako, bastarda. Hindi lang kita sasampalin, papaluhurin kita, at sampalin ang sarili mo ng 100 beses. Kung hindi, kahit magmakaawa si Han Xingchen buong araw, hindi ka nito maililigtas. Xing Shen. Luhod. Sa tuwing makikita mo ako simula ngayon, dapat kang luluhod at sasampalin ang sarili mo. Kaya mas mabuting magtago ka sa akin sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kung hindi, sasampalin ko ang iyong mukha hanggang sa madurog isang araw at ilalantad ang iyong masasamang gawa sa lahat. Xiaoxi. Mapagkunwari. Kaming 3 magkakapatid ay hindi makakaya ang isang bayaw na tulad ni Han Xingchen. Kung may konsensya ka para kay Xiaoxi, tigilan mo na siya. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Anong ginagawa mo? Xing Shen. Nakipagkasundo na kami. Ang ginagawa ng pamilyang Bai ay isang insulto sa iyo. Ang ating kasunduan ay matagal nang nawala ng bisa. Masama ka, walang puso. Inililigtas kita sa pagkakataong ito. Para mabayaran ang utang ko sa iyo. Simula ngayon, wala na tayong ugnayan. Huwag mo akong hayaang makita ka. Muli sa Tianjin. Anong ginagawa mo? Bilang utos ni Miss, si Miss Sia ay dapat lumuhad dito at sampilan ang sarili ng 100 beses bago siya makaalis. Bai Xiaoxi. Han Xingchen, nababaliw ka ba? Xiaoxi. Xiaoxi. Nangangako ako, hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya muli. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon para magsimula muli? Sayang, hindi na kita pinaniniwalaan. Ang 3 kondisyon, Han Xingchen, huwag ka nang magpakita sa akin muli. Xiaoxi. Ano ang gagawin natin sa lalaking ito? Malambot pa rin ang puso ng ating kapatid na babae. Ang lalaking si Han ay naglakas loob na taksilan siya. Iniisip ba niyang wala lang ang pamilyang Bai namin? Kayo. Ayusin niyo siya ng maayos. Sige. Xiao, tingnan mo. Ang babaeng iyon na si Bai Xiaoxi. Siya ang gumawa nito sa akin. Kumusta ang sitwasyon? Huwag kang mag-alala. Hiwalay na sina Han Xingchen at Bai Xiaoxi. Hiwalay na sina Han Xingchen at Bai Xiaoxi. Labis na kinamumuhian siya ng pamilyang Bai. Kaya hindi na nila siya susuportahan. Sa ganitong paraan, mababawi mo ang kontrol sa Han Sheng Group mula kay Han Xingchen at ang ating anak ang magiging tunay na tagapagmana ng Han Sheng Group sa hinaharap. Kung gayon, ikaw na ang tunay na ginanghan. Bibigyan kita ng marangyang kasal. Han Xingchen. Nagko-cosplay ka ba? Sa parking lot. Inambus ako. At tinalian buong magdama. Oh. Halos mahuli na ako sa trabaho. Ipakuha ka na kay assistant. Bike Xiaoxi. Kalagan mo muna ako bago ka umalis. Bike Xiaoxi. Magandang umaga, kuya. May bagong proyekto. Heto ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga nasa tamang edad, bata, at ambisyosong mga tao sa Tianjin. Tingnan mo, kung may magustuhan ka, tatawagin ko sila agad. Kuya, bakit parang pangatlong kapatid ka na ngayon? Noong nakaraang gabi, hinila niya ako para tingnan ang mga litrato ng mga sikat na boy group. Hanggang hating gabi,
Ngayon, gusto ko lang magtrabaho ng maayos. Talagang wala akong gana para dito. Maaari kang pumasok. Xiaoxi, kumuha ako ng kape para sa'yo habang kumukuha ako ng akin. Tulad ng dati, 2 asukal. Salamat, senior. Sino siya? Magandang araw, Ginoong Bai. Ako ang bagong inhenyero, si Han Xiao. Ako rin ay senior ni Xiaoxi. Maligayang pagdating. Kung wala nang iba, mauuna na ako. Ang iyong senior, mukhang maayos din. Kuya, huwag kang mag-matchmaker. Kami ay magkaibigan lamang. Titingnan ko ang datos. Hindi na kita tatagalan. Siguraduhin tingnan mo. Bilang manugang ng pinakamayamang pamilyang Bai. Ako dapat iyon. Ginoong Han. Alas 8:30 na. Maghihintay ka pa ba? Hintay. Hintayin hanggang sa bumalik siya. Senior, salamat sa pagsama mo sa akin sa handaan ngayon. Nakainom ka rin ng marami. Ipahatid ka na sa driver. Xiaoxi, mukhang may insekto sa ulo mo. Sige. Nawala na. Alainan, hanggang bukas. Sundin sila. Dahil narito ka, bakit hindi ka pumasok at maupo? Han Xiao, ikaw nga. Talagang ang bumalik ka. Hindi na ako ang anak sa labas na pinatalsik sa pamilyang Han kasama ang aking ina noon. Nga pala. Heto ang business card ko. Beijing. Inhenyero sa Beijing Group. Han Xiao, ano ang intensyon mo sa pakikipaglapit kay Xiaoxi? Sabihin ko sa'yo kung ano man ang gusto mong gawin kay Xiaoxi. Kung maglakas loob kang saktan siya, magkakaroon tayo ng problema. Si Ginoong Bai ay naghahanap ng blind date para kay Xiaoxi kamakailan. Ang mga talento ni Xiaoxi, pinagmulang pamilya, at itsura ay pawang mahuhusay. Sino ang hindi magnanais na habulin ng isang babaeng tulad niya? Pagkatapos ng lahat, ako ang kanyang pinagkakatiwalaang senior. May kasabihan, ang tabing ilog ang unang nasisinaga ng buwan. Hulaan mo kung sino ang mananalo sa pagitan natin, kuya. Ginoong Han, babalik na ba tayo? Pabalik sa Han Residence. Halos malaman niya. Ngunit bakit si Han Xingshet? Hinabol tayo dito. May kasabihan, ang tabing ilog ang unang nasisinaga ng buwan. Hulaan mo kung sino ang mananalo sa pagitan natin. Ginoong Han. Ano? Ginoong Han, malapit na ang ika-80 na kaarawan ng matandang master. Gusto niyang dalhin mo si Madam para bumisita. CJ, maaari ka nang umalis. Opo, Teka, ihanda ang kotse. Pupunta tayo sa Beijing Group. opo. Bakit ikaw na naman? Naparito ako para pag-usapan ng isang bagay sa'yo. Wala tayong dapat pag-usapan. Kung tungkol sa negosyo, pakischedule na lang sa susunod. Kung personal na usapin, pwede ka nang umalis ngayon. Sa susunod na linggo, ang ika-negatibo 80 na kaarawan ng aking lolo. Talaga niya gustong nandyan ka. Maaari ka bang sumama sa akin sa lumang ba? Paano mo inaasahan na dadalo ako? Sa ika-negatibo 80 na birthday banquet ng iyong lolo. Bilang dating asawa, napakaabala ko. Wala akong oras para sa... Alam kong kinamumuhian mo ako. Ito, sana tanggapin mo ito. Noong nagdiborsyo tayo, wala kang kinuha. Ito ay sayo talaga. Lahat ba nito ay para sa akin? Kalahati nito ay sayo. Kunin mo na lang. Ibibigay mo na lang ba ito sa akin? Han Xingshen, nakalimutan mo na ba? Napeke lang ang kasal natin. Peke lang ang kasal natin. Pero ang mga nararamdaman ko para sa'yo ay totoo. Magkakaroon ng abogado na makikipagpulong sa'yo ngayong hapon para pag-usapan ang paghahati ng ari-arian.
Pumasok ka na. Nandito ako para maghatid ng ilang dokumento. Xiaoxi. Gusto ko sanang humingi ng pabor sa'yo. Ano iyon? Sa weekend na ito, kaarawan ng mga nakatatanda sa aking pamilya at nag-aalala siya tungkol sa aking mga plano sa hinaharap. Maaari ka bang magpanggap na kasintahan ko at sumama sa akin sa handaan sa kaarawan? Pero, Hindi maganda ang kalusugan ng lolo ko at ito ang kanyang tanging hiling. Maaari ka lang dumalaw, magpahinga at kumain. Hindi ito makakaubos ng marami mong oras. Kakapasok ko lang sa kumpanya. At hindi ako makahanap ng kakilala para tumulong. kung gayon. Dahil ikaw ang aking senior, sige na. Salamat. Hanggang bukas, senior. Hanggang bukas. Ginoong Han, si Binibining siya ba yon? Anong ginagawa niya rito? Maghanap ka ng makakapagsiyasa kung sino ang mga malapit niyang nakasalamuha kamakailan. Tama si Xiaoxi, kahit pa gusto niyang gumawa ng masama ng mag-isa. Hindi niya kakayanin. Tiyak na may lihim na sumusuporta sa kanya. Masyadong mapagbigay si Han Xingchen. Ibinigay niya ang kalahati ng kanyang ari-arian para pasayahin ka. Mukhang seryoso siya ngayong pagkakataon. Sa napakaraming taon, lagi kong naaalala ang pangako noong bata pa ka. Dahil alam kong wala siyang pakiramdam para sa akin. Matigas pa rin ako, pumayag na pakasalan siya. Ngunit ngayon hindi niya ako maalala. At nakipagdiborsyo siya sa akin para kay Xian. Ngayon naman ay nagpapakita siya ng kabutihan muli sa akin. Maaaring totoo ba ito? Ano man ang mangyari. Laging nandito ang kuya mo para sa'yo. Ang aming prinsesa ay pwedeng makasama kung sino ang gusto niya. Gawin kung ano ang gusto niya. Ang jade pendant na ito, pinanatili ito ng kuya para sa'yo sa ilang araw. Ngayon ang oras na ibalik ito sa tunay na may-ari. Huwag kang mag-alala, dahil nandito kayong lahat. Hindi ko hahayaan na maliitin ako. Hindi ba ito ang lumang mansyon ng pamilyang Han? Han Xiao. Taga-pamilyang Han ka. Xiaoxi. Ito ang una kong pagpunta sa lumang mansyon. Isipin mo na lang na tinutulungan mo ako ngayong pagkakataon. Isipin mo na lang na paborito para sa akin. Okay lang ba? Uwi na ako. Xiaoxi. Isa lang itong pagkain. Nandito na tayo. Pumasok ka sa akin. Han Xiao. Taga-pamilyang Han ka. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam na ako ang dating asawa ni Han Xingchen. Hinihiling mo na sumama ako sa'yo sa birthday ni Han Grandpa. Hindi ito ang kop. Bitiwan mo ako. Uwi na ako. Isa lang itong maliit na pabor. Xiaoxi, talaga ay ayaw mo akong tulungan. Sabi niya bitawan mo siya, hindi mo ba siya narinig? Kuya, Ngayon, si Xiaoxi ay kasama ko. Napakalapit mo sa kasama ko. Hindi yan angkop. Hoy! Nag-aaway na sila bago pa pumasok. Xingchen, sinasabi ko sa'yo, bakit ka nakikipagkumpetensya sa isang walang kwentang tao na pinalayas sa bahay? Sino ang mag-aakala? Dad, ano ang iniisip mo kahit malayo pa? Sa ilang tao. tita, nandito po kayo. Xiaoxi, nandito ka rin. Mukhang kayong dalawa ni Xingchen ay malapit na sa muling pagpapakasal. Tita, nagkamali po kayo ng akala. Si Xiaoxi ay kasama ko. Malapit nang magsimula ang birthday banquet. Pumasok na tayo. Nagiging huli na. Bilisan natin. May mga tao, napilit lang na umaabot sa bituin, sobrang binibigyan ng halaga ang sarili nila. Tinanggihan mo ako para lang makasama si Han Xiao, di ba? Ahem. Xiaoxi, kayong dalawa ni Xingchen, hindi pa ba kayo tapos? Kailan kayo magpapakasal muli? Dad, malamang hindi mo pa alam. Si Xiaoxi ngayon, hindi siya sumama kay Xingchen. Pero, Nandito ako sa ngalan ng pamilyang Bai para batiin si Grandpa Han ng happy birthday. Grandpa Han, ito ang regalo na inihanda ko para sa... Buti na lang, mabilis ang aking paa. Sige. Gayunpaman, ang aking manugang. Si Xiaoxi ay nagpapakita ng paggalang. akala ko ang ilang tao ay talagang makakaakyat pero lumalabas na pag-iisa lang pala. Ang tapang na mag-imbita ng mga tao ay talagang naging pahirapan. Sige na, magpakabait ka. Sa lahat ng pananaplano at pag-aaway, mas mabuti pang mag-enjoy na lang kayo sa pagkain. Pupunta muna sa
Kung gayon, mauuna na ako sa dining hall. Kuya, para hindi mahirapan si Xiaoxi na hanapin ako. Ang iyong mga intensyon kay Xiaoxi ay hindi ganoon kasimple. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ka. Talaga ba? Pero nandito siya kasama ko ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay tinanggihan ka niya. Kuya, bilang anak ng unang asawa ni Dad, ano naman, ang babaeng mahal mo, sa huli ay magiging akin. Hindi ko hahayaan na bastusin mo siya. Tingnan natin kung kailan ko mapapasagot, si Bai Xiaoxi. Sa tingin ko, hindi ito mangyayari. Xiaoxi, Ang sampal na ito ay para sa pagtataksil mo. Sa tiwala ko, hindi na ako magtatagal pa. Ipaliwanag mo kay Grandpa Han ang sarili. Xiaoxi, nagkamali ako ng salita kanina. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo, pero ang mga nararamdaman ko para sa'yo ay totoo. Sa tingin mo maniniwala ako dyan, Han Xiao. Hindi ko magugustuhan ang isang taong nananaplan at mapagkalkula. Hindi ka pwedeng umalis. Kung aalis ka, at malaman ni Grandpa na nagalit kita, mas lalo niyang mamaliitin ang tingin sa akin. Nararapat lang sa'yo yan. Ah, Ang kapal ng mukha ay nauuwi sa kapahamakan. Dahil tumatanggi ka na makasama ako, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Gamit ang buhay mo bilang kapalit. Nanggalit ang pamilyang Bai at ni Han Xingchen. Ituring mo na lang na napakinabangan ka. Ano ang sabi mo? Nawawala ang nakababatang kapatid? Nawala si Xiaoxi. Pagkatapos dumalo sa pagdiriwang ng pamilyang Han, mahalaga ang bawat sandali. Dapat magtulungan sa paghahanap ang pamilyang Han. Han Xingchen, ang pagpasok ng kapatid ko sa pamilya nyo ay talagang malas. Kung may mangyari sa kapatid ko, Hindi kita palalampasin. nag-utos na ako sa lahat sa black market na maghanap din. Ang prioridad ay mahanap kung nasaan ang kapatid ko. May balita na? May nakakita sa kapatid ko sa kanluran ng syudad. Sa kanluran ng syudad. Si Han Xiao ay nakatira sa kanluran ng syudad. Magsalita ka. Nasaan si Xiaoxi? Magsalita ka. Kuya, nagpapadala kayo ng tao para hanapin ako dito. Nababaliw na ba kayo? Walang saysay makipag-usap sa kanya. Halugugin siya. Opo, tigilan nyo yan. Anong nangyayari? Ikaw at ang kapatid ko ay parehong dumalo sa handaan ni Grandpa Han at sabay na nawala. Mas mabuti pang ipagdasal mong walang nangyari sa kapatid ko. Kahit bahagyang magasgasan siya, pananagutin kita ng 100 beses. Sige. Kung gayon, maghanap kayo kung mahahanap nyo siya. Ha ha ha. ikaw pala. Boss, walang tao sa kwarto o kusina. Sa kwarto, boss, wala rin sa banyo o mga guest room. Sinabi ko na sa'yo, wala siya dito. Siyempre, kung gusto mo, nasayangin pa ang oras dito. Sige lang. Tara na. Han Xingchen. Mahanap mo ba siya ngayong pagkakataon? Mayroon ka bang kahit anong lead? Siya na kaya yun? Oo. Walang swerte. Hanapin niyo ulit ang kanlurang syudad. Opo. Han Xingchen, saan ka pupunta? Paano ka napunta sa ganito? Kumusta ang anak mo? Bakit ako napunta sa ganito? Napunta ako sa ganito dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana na-abort ng marahas ang anak ko ng kanyang ama. Lahat ito ay dahil sa'yo. Talaga bang nilagyan ka niya ng gamot? Ngayon dapat nararamdaman mo ang panghihina sa buong katawan. Bai Xiaoxi. Gayunpaman, hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali dahil nais kong maranasan mo ang paghihirap na tulad ko. Siya may kasabihan. Bawat utang may nagkakautang. Hindi naman kita sinaktan. Tumahimik ka.
Lahat ito ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako sasaktan ni Han Xingchen, ang anak natin, hindi sana nawala. Ganoon na lang ang ginawa ko para sa kanya. Ngunit ang taong gusto niyang pakasalan, sa huli ay ikaw. Bakit? Hindi ka pwedeng umalis. Pupunta ka sa handaan ni Lolo Han. Bakit hindi mo ako isasama? Talaga bang gusto mo? Ngayon ang malanding si Bai Xiaoxi. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakasal kay Bai Xiaoxi, magagamit ko ang kapangyarihan ng pamilyang Bai. Maging maayos ka. Pagkatapos, ang sa akin ay magiging sayo. Nagsisinungaling ka. Hindi ka pwedeng umalis. Kung maglalakas loob kang umalis ngayon at makita si Bai Xiaoxi, sasabihin ko sa pamilyang Bai at kay Han Xingchen ang lahat ng iyong ginawa. Nang i-blackmail ka sa akin, ha? Anong klaseng babae ka? Bastarda. Paano mo nagawang i-blackmail ako? Ipapadala kita kay Han Xingchen. At hahanap ako ng paraan para mapalitan si Bai Xiaoxi at maging anak ng pamilyang Bai. Bumagsak ka, hindi mo magagawang ginto ang tanso, hindi ka man lang makatumbas sa isang daliri ni Bai Xiaoxi. Hindi ka pwedeng umalis. Masakit ang tiyan ko, dinadala ko pa ang ating anak. Karapat-dapat ka ba? Para isilang ang anak ko, ang anak na ipapanganak mo ay isang bastardo. Paano ako magiging manugang ng pamilyang Bai kung ipapanganak ang anak na ito? Bai Xiaoxi, ang pagdurusa ko ay lahat dahil sa iyo, kaya dapat ka rin lasapin ang pait. Maaari kang manatili dito at dahan-daang damhin ang takot sa kamatayan. Xiazai, ang anak mo ay hindi kay Han Xingchen. Hindi mo siya talaga mahal. Kailan mo siya nailigtas? Hindi mo alam. Hindi mo talaga alam. Dahil hindi ako ang nagligtas sa kanya, ikaw iyon. Inagaw mo ang pwesto ko. Isisi mo sa sarili mo ang pagiging tanga mo. Sinasabi mo sa akin ang lihim na ito noong nasa ampunan tayo. Kaya, kung hindi ko ito ginamit ng mabuti, paano ko mababayaran ang kabutihan mo? Bai Xiaoxi, ano ang masasabi mo? Mahahanap ka ba ni Han Xingchen? Sa loob ng kalahating oras. Pero kung mahanap niya, ano pa ang mahalaga? Sabay kayo, sisubog. Mamamatay na ba talaga ako? Dito. Tulong. Tulong. May tao ba dito? Tulong. Nandito ako. Tulong. Buti na lang ay ayos ka. Xingchen. May bomba ako sa katawan. Han Xingchen, naubos na ang oras. Dapat ka nang umalis. Mahigpit ang pagkakabigkis ni Xiazai. Hindi mo ito matatanggal. Huwag kang matakot. Nangako akong hindi na kita iiwan muli. Mabubuhay at mamamatay tayong magkasama. Han Xingchen. Mahal kita. Kung hindi dahil kay Han Xingchen ngayon, malamang ay malaki ang problema ni Bai Xiaoxi, HMPH. Dahil sa kanya dati, ilang beses nang nanganganib ang buhay ni Bai Xiaoxi. Ngayong pagkakataon, nagpakita siya ng konting responsibilidad. Xingchen. Xingchen. Kuya. Kuya. Nasaan ako ngayon? Sa wakas nagising ka na. Tatawag ako ng doktor. May hindi ka bang nararamdaman? Maayos lang ako. Kuya. Nasaan si Han Xingchen? Siya.
Xiaoxi, hayaan mong tingnan ko. Maayos ang kondisyon ni Xiaoxi. Mayroon lamang mga maliliit na gasgas. Kung hindi dahil kay Mr. Han Xingchen na nagpoprotekta kay Xiaoxi. Sa kritikal na sandali, natatakot ako. Kumusta si Han Xingchen? Ano nang nangyari sa kanya? Han. Hoy. Kapatid. Xiaoxi. Hayaan mo na siya. Xingchen. Gumising ka. Gumising ka, Xingchen. Natamansihan ang pagsabog, lalo na sa ulo. Tumama siya ng malakas sa pader. Malubha ang kanyang sugat. Kailan siya magigising? Nakadepende sa determinasyon ng pasyente. Maaari siyang magising agad. O maaari siyang hindi na magising muli. Bakit ka walang isip? Hindi mo ba gustong muli akong pakasalan? Bumangon ka. Basta gumising ka. Ipinangako ko ang lahat. Ikaw ang nagsabi niya. Xingchen. Tatawagin ko ang doktor. Huwag kang magmadali. Manatili ka lang sa tabi ko sandali. Kuya, pangalawang kapatid, sinundan namin ang mga bakas buong gabi, pero wala kaming nahanap. Nawawala si Sia Ji. Ngayon, nagsasagawa tayo ng press conference upang ipahayag ang engagement. Ibig sabihin ba nito ay ang pamilyang Bai ay kakampi sa pamilyang Han? Tama. Sina Xingchen at ako ay magkakaroon ng aming kasal sa Platinum Hotel sa pagtatapos ng buwan. Ngunit, Ang pamilyang Bai at ang pamilyang Han ay hindi kailangang umasa sa kasal para sa kooperasyong pangnegosyo. Talagang nagmamahalan kami. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat. Walang silbi. Walang silbi. Walang silbi. Sina Han Xingchen at Bai Xiaoxi ay magpapakasal. Ang plano ko ay sinira mo. Ikaw na walang kwentang basahan. Naghanda ako ng mga bomba para sa'yo. Pero hindi mo pa rin napat si Bai Xiaoxi. Gusto mong gamitin ako para patayin si Bai Xiaoxi. Tapos isisi kay Han Xingchen. Hindi kita hahayaang mangyari ang gusto mo. Gusto kong mawala sa iyo ang lahat. Alam mo kung ano. Kinamumuhian ko si Bai Xiaoxi. Pero mas kinamumuhian kita. Walang hiya ka. Wala ka ng silbi ngayon. Kaya sa huli, gawin mo pa rin ang isang huling bagay para sa akin. Mamatay ka na. Ang pamilyang Han ay magiging akin lang. Hindi ako sang-ayon. Kuya, Sang-ayon ako. Sa opinyon ni Kuya, ikaw ang prinsesa ng pamilyang Bai. Hindi ka pwedeng basta nalang magpakasal. Tama sina kuya at pangalawang kapatid. Dati, hindi namin nagawa na makapag-ayos ng magandang kasal para kay Xiaoxi. Sa pagkakataong ito, hindi dapat pagsisihan. Aayusin natin ito ng maayos. Mas magiging maganda yon.
Kuya, nahanap namin si Xiaoji. Patay na siya. Sabi ng pulis, nagpakamatay siya para makatakas sa parusa. May suicide note. Congratulations, General Manager, sa inyong kasal. Sa hapon na ito, lahat ay inaanyayahan sa high tea na libre ko. Maaari kayong pumili ng kahit anong gusto ninyo. Salamat, General Manager. Nga pala, General Manager, tumawag si Han Xiao kaninang umaga at sinabing gusto niyang mag-resign. Hindi man lang niya kinuha ang mga gamit niya o ipinasa ang tungkulin. Naintindihan ko. Huwag kang gagawa ng ingay. Kung hindi, mawawala ang buhay mo. Han Xiao, ano ang gagawin mo? Tumahimik ka. Sumama ka sa akin. Saan mo ako dadalhin? Ang tagapagmana ng mayamang pamilya. Natatakot ka ba? Mas mabuti pang gawin mo ang sinasabi ko. Kung hindi, mapapahamak ka tulad ni Sia G. Umalis. Bilasin mo. Han Xiao, huminahon ka. Ano ang gusto mong gawin? Paano ako hihimahon? Ikaw na napaka-despicable. Naging mabuti ako sa'yo, ngunit hindi mo pinahalagahan. Para ka lang sa mga taong iyon. Iniisip na dahil isa akong bastardo. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi ako kasing galing ni Han Xingchen, tama? Han Xiao, hindi ko naisip kailanman na ganyan. Bago mo ako nilinlang papunta sa lumang bahay ng mga Han, palagi kong iniisip na ikaw pa rin ang mabait na senior. Ngunit ikaw, nilapitan mo ako para gamitin lang ako mula simula hanggang wakas. Mabait? Mali. Mula nang ako at ang aking ina ay paalisan sa pamilyang Han. Sumumpa ako na kokontrolan ko ang Han Sheng Group. At pasusukuhin ko ang mga taong iyon sa aking paanan at mabuhay sa aking awa. Alam mo ba kung bakit? Naging mabuti ako sa iyo noong kolehiyo? Lahat iyon ay dahil nalaman ko na may pakikipag-ugnayan ka kay Han Xingchen. Bakit kayong lahat ay gusto siya? Ano ang mali sa akin? Bakit hindi mo ako gusto? Hindi. Nagkakamali ka. May tunay na nagmamahal sa iyo. Si Xiao Zi iyon. Siya ay buntis sa anak mo. Ngunit ikaw ang pumatay sa kanya gamit ang sarili mong mga kamay. Ang babaeng iyon na walang silbi, si Xiaoji. Napanaginipan pa niyang pakakasalan ko siya. Hindi niya alam kung karapat-dapat ba siya. Noong una, akala ko kaya niyang pagwatak-wataki kayo ni Han Xingchen para tuluyan niyang mawala ang suporta ng pamilyang Bai. Sino ang mag-aakala na ang walang kwentang ito ay hindi man lang nagawa ang bagay na ito? Ngunit ang pinakamalungkot dito ay ikaw, Bai Xiaoxi. Nagpaplano ka pa talagang makipag-asawa muli kay Han Xingchen. Kapag nakuha niya ang suporta ng pamilyang Bai. Ang matandang iyon, hindi na ako papasukin sa bahay, lalo na ang pamana ng pamilyang Han. Ngunit ngayon, nasa mga kamay mo ako, lahat ay nagbago. Ano ang gagawin mo? Nagpadala na ako ng mensahe para papuntahin si Han Xingchen dito. Malapit na siya. Huwag kang mag-alala. Sa madaling panahon, pareho kayo pupunta sa impyerno. Ha ha ha. Xiaoxi, Tigil, huwag kang lalapit. Kung lalapit ka, itutusok ko ito sa leeg niya. huwag mo siyang patayin. Ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Gusto ko ang mga shares ng Han Sheng Group na hawak mo. Xingchen, hindi mo ito pwedeng ibigay sa kanya. Tumahimik ka. Hindi. Pangako. Pangako ko sa iyo. Ngayon, ipagawa mo sa iyong assistant, ipahanda mo sa iyong assistant ang kasunduan sa paglipat ng shares kaagad. Pagkatapos mong pirmahan, natural na pakakawalan ko si Bai Xiaoxi. Paano kung ganito? Pakawalan mo muna siya. Kunin mo akong hostage. Kailangan mo lang ng isang hostage, di ba? Kung sino man ang maging hostage, pareho lang sa'yo yon. Sige, pero gusto kong putulin mo ang sarili mong kamay ngayon din. Kung hindi, sino ang makakaalam kung ano ang maaari mong gawing kalokohan? Han Xiao, paano ka naging ganyan kasama? Siya ang tunay mong kapatid. Ano ang ibig sabihin ng tunay na kapatid para sa akin? Kaya kong isakripisyo. Kahit ang sarili kong anak, lahat ng humahad lang sa akin ay dapat mamatay. Mas mabilis. O sisikailin ko siya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bitch! Nagbago na ang isip ko. Ngayon, pareho kayong dalawa ay mamamatay dito. Nang walang saksi. Pagkatapos, ang matandang iyon mula sa pamilyang Han. Kaya ako na lang ang magiging apo niya. Kaya ako na lang ang tagapagmana na magmamana ng pamilyang Han. Han Xiao, wala ka ng bargaining chips ngayon.
Kung susuko ka ngayon, maaari pang magkaroon ng pagkakataon. Managinip ka pa. Nabaliw ka na. Gusto mong mamatay kasama namin. Mamatay ng sabay? Hindi. Ang balita ngayong gabi, ang CEO lang ng Hansheng Group, at ang tagapagmana ng pamilyang Bai, ay matrap sa taas at mamatay sa isang aksidenteng sunog. At ako naman, ang magiging bagong CEO ng Hansheng Group. Mag-ingat ka. Pangalawang kuya, Ayos ka lang ba? ayos lang ako. Dumating ka sa tamang oras. Imposible. Paano nyo nahanap ang lugar na ito? Hindi na namin kailangang hanapin pa. Ang e-flick sa cellphone ko ay palaging naka-on. Mayroong surveillance sa parking lot. Palagi nilang alam kung nasaan ako. Pinaghihinalaan mo na ako pala simula pa. Tama, kung hindi namin sinasadya, ipakita ang aming kahinaan. Paano mo aaminin ang mga krimen na nagawa mo? Ang recording device na ito ay nakuha na lahat ng iyong Lahat iyon. Naghanda ka pa talaga ng recording device. Matagal mo na akong pinaghihinalaan. Sa totoo lang, ang pagkakataon ngayong araw ay hindi lang para sa iyo ang matagal ng hinihintay, kundi pati na rin sa amin. Hinihintay ka namin na mahulog sa aming patib. Si Xia Zi ay hindi isang tao magpapakamatay para makatakas sa parusa. Palagi niyang gustong saktan ako. Noong huling beses, sinubukan niyang saktan ako ay para talaga akong patayin. Han Xingshen, dapat may nasa likod niya. Si Han Xiao iyon. Ang anak ni Xia Zi ay kay Han Xiao. Ang taong kayang magpawiling sa kanya na gawin ang napakaraming bagay ay si Han Xiao lamang. Tama, ang bomba niya ay binili sa black market. Siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Kaya pala isinugal ko ang buhay ko para lang ilantad ka, para makakuha ng ebidensya laban sa iyo. Ito ang tinatawag na pagpapapasok sa tigre sa loob ng patib. Hindi. Marami na akong nagawa. Ang posisyon ng tagapagmana ng pamilyang Han ay dapat mapunta sa akin. Binigyan ka na ni Lolo ng pagkakataon sa pagpapabalik sa'yo. Kung gusto mo ng kapangyarihan, dapat kang umakyat ng mag-isa. Hindi sa pamamagitan ng pagyapak sa iba. Ano ang sinasabi mo? Lahat ng mga salitang magaganda pakinggan. Ano ang naiintindihan mo? Ang mga mantsa ng dugo sa leeg ng aking kapatid. Ginawa mo yon, tama? Papunta na ang mga pulis. Magpapasunod ako ng tao na bahala sa iyo sa loob. Hindi na kailangang magsayang ng salita sa kanya. May dugo ang kanyang mga kamay. Igugugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa loob. Umalis. Uunahin ko na siyang ilayo. Nasa ibaba ang medical kit. Tandaang lagyan ng benda ang sugat niya. Ngayon, walang makakaabala sa ating pagkakasal. Han Xingshen, pinatakot mo ako ng gusto. Gusto mo bang patayin ang iyong asawa? Kanina, kung hindi lang ako binitawan ni Han Xiao. Talaga ba, puputulin mo ang sarili mong kamay para sa akin? Paano nangyari yon? Nang isugal mo ang buhay mo. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Maaari ka nang maging panatag ngayon. Gamit ang mga kamay kong ito. Gusto kong hawakan ng mahigpit ang sayo. At yakapin ka. Susunod na linggo na ang kasal. Kailangan nating mag-ingat ng husto. Siguraduhin lahat ay nakahanda. Ayokong magkaroon ng anumang problema sa mismong araw. Naiintindihan ko, mahal na Han. Ito, ang plano ng kasal na ito na inyong sinuri, mahigit 12 ng beses. Dapat ka nang umuwi at magpahinga ng maaga. Tumawag ka kay Xiaoxi. Mahal na Han. Baka natutulog na ang gina. Marahil dapat ka nang umuwi sa iyong silid ng maaga. Tama. Suriin mo pa ng ilang beses. Ha? Sorpresa. Han Xingshen, maligayang kaarawan. Anong ginagawa mo rito? Para ipagdiwang ang iyong kaarawan, at may cake din. Ako mismo ang gumawa ng cake na ito. Tikman mo. Bakit pamilyar ang cake na ito? Hindi ko kailanman ipinagdiriwang ang aking kaarawan. Ngunit sa tuwing umuwi ako, may cake na naghihintay para sa akin. Tinatanong ko kung galing sa'yo at hindi mo ito kinikilala. Pero, paano mo nalaman na kaarawan ko? O baka naman, nang pumayag ang binibini na pakasalan at siya ay dati nang umiibig sa akin. Hindi, bitawan mo ako. Oras na para humili. Ang hiling ko ay nasa aking mga bisig na. Kung ako ay hihiling, hinihiling ko ang iyong kaligtasan.
Okay lang, kapag lumaki na tayo, papakasalan kita, at ang bahay ko ay magiging sa iyo. Ikaw pala. Ang kasama ko noon, ang taong kinikidnap sa bodega, ay ikaw. Ako to. Baik si Oxy. Han Xingshen. Hindi mo napapansin. Ngayon mo lang napapansin. At hinahayaan mo pa rin si Xiazi na apihin ako. Paumanhin. Kasalanan ko. Hinayaan kitang magdusa. Alaynan, gusto kong bawiin mo ito. CJ, bawiin ito. Sa pamamagitan ng pagpapabawi sa akin. Hindi pa natin nakakain ang cake. Kakainin natin ito bukas. Ngayon, mayroong mahalagang gawin. Naaalala mo ba ang pinag-usapan natin kahapon? Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi magiging madali para kay Han Xingchen na kunin ang bunso. Naghahanda na ako para dito.